Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 541 hanggang Kabanata 550. Kabanata 541. Matamis na tinawag ni Jianran ang babae na, Ate Weiwei, pero sa kanyang puso ay nagulat siya. Ang pagkakaibigan ni Lin Feng at Hansen ay tiyak na espesyal dahil nagagawa ni Hansen na magbiro ng ganoon nang hindi nagagalit si Lin Feng. Hindi gaanong kilala ni Hansen si Lin Weiwei, ngunit kilala siya ni Jianran. Si Lin Weiwei ay tiyahin ni Lin Feng. Bago pa man siya sumikat, si Lin Weiwei ay isang uri ng henyo rin. Siya ay 10 taong mas matanda kay Lin Feng, kahit na hindi gaanong mahalaga iyon. Si Lin Weiwei ay isang kilalang maliit na halimaw, kilala sa paglalaro sa iba at pagpapasunod sa kanila sa kanyang daliri. Gayunpaman, sa nakalipas na 2 taon, inihahanda niya ang kanyang pag-akyat bilang tagapagtaas at nagpapanatili ng isang uri ng mababang profile. Kahit na hindi alam ni Hansen kung ano ang titulo ni Lin Weiwei noong nakaraan, kung sapat na iyon upang maubos ang pag-asa at kaligayahan ni Lin Feng, naisip niyang mas mabuting manatili sa kanyang mabuting panig at hindi gumawa ng anumang bagay na makagalit sa kanya. Nagsimula ng mag-usap ang apat at halos hindi pinansin ang presensya ni na Zuyiyang at Ji Qingqiu. Hindi na kailangang sabihin, nagalit ito kay Zuyiyang. Ang bawat henerasyon ng pamilyang Zhou ay natuto ng Qigong, at bagaman hindi mo masasabi na talagang hinahamak nila ang mga ordinaryong tao, mahigpit nilang huhusgahan ang iba ayon sa kanilang sariling mataas na pamantayan. Naaprubahan ni Zuyiyang ang talumpati na ginawa ni Lin Feng, kaya naman inanyayahan niya itong sumama sa kanila. Si Hansen ay hindi mula sa linya ng dugo ng Qigong at hindi pa napatunayan ang kanyang halaga, at dahil dito ay hindi niya ito isinama. Ngunit ngayon ay tinatrato ni na Lin Feng at Lin Weiwei si Hansen na parang matalik na kaibigan, at nagsimula ng magalit si Zuyiyang dahil sa pagwawalang bahala sa kanya. Habang pinapanood ang apat na nag-uusap sa isa't isa, hindi makapasok at makasali sa usapan sina Zuyiyang at Ji Qingqiu. Tumingin-tingin si Zuyiyang at pagkatapos ay nagsalita ng malakas, ang Qigong ni Lin Feng ay napakagaling, at ikaw ang matalik na kaibigan ni Lin Feng sa hitsura ng mga bagay. Maaari ko lang ipalagay na natututo ka rin ng Qigong. Paano kung mag-duel tayo? Biglang lumingon ang mga tao sa paligid ni Hansen para tingnan si Zuyiyang. Mabilis na sinuportahan ni Ji Qingqiu ang panukala ng kanyang kasintahan at nagkomento, ang pag-upo rito ay talagang nakakabagot. Dapat nating ipakita ang kasintahan ni Yanran sa lahat. Hindi naniniwala si Ji Qingqiu na may kahit na kaunting posibilidad na matalo ni Hansen si Zuyiyang sa isang duel. Ang bawat isa sa pamilyang Zhou ay mayroong piling katayuan, at sa puso ni Ji Qingqiu, si Lin Feng lamang ang posibleng makalapit sa pag-aagawan sa antas ni Zuyiyang sa apat na pamilya. Walang pag-asa ang mga taong tulad ni Hansen na makipagkompetensya kay Zuyiyang. Sinadya ni Ji Qingqiu na ituro na si Hansen ay kasintahan ni Jianran dahil natatakot siya na baka hindi malaman ng mga tao na ang kanyang sariling kasintahan ang nakatakdang bugbugin ang bagong dating. Kung gusto mong magduel, lumaban ka sa akin. Kinunot ang noo ni Lin Weiwei ngunit ngumiti siya ng may ningning ng mga bulaklak. Kumunat ang noo ni Zuyiyang. Kahit natiwala siya sa kanyang sariling kakayahan, kakailanganin pa rin ng ilang oras bago siya malapit ng maging tagapagtaas. Walang paraan na makikipagkompetensya siya kay Lin Weiwei na malapit ng maging isa. Ate Weiwei, hayaan mong gawin ng lalaki ang kanyang bagay. Tayo lang ang mga magagandang babae na hindi dapat hayaang samantalahin tayo ng mga lalaki, nakangiting sabi ni Ji Qingqiu. Saan ka galing na pamilya? Hindi mo ba alam kung sino ang amo rito? Sino sa tingin mo ang tinatawag mong ate? Hindi mo ba alam na ako ang tiyahin ni Lin Feng? Kung susuriin ang ating magkakaugnay na antas at ugnayan sa pamilya, dapat mo akong tawaging tiyahin. Bobo ka ba o ignorante lang sa mga patakaran? Si Lin Weiwei ay talagang isang maliit na demonyong babae, at ang kanyang ugali ay maaaring magbago sa isang iglap. Sa isang segundo, ang kanyang mainit na mukha at pagiging kalmado ay naging malamig na yelo. Biglang namula ang mukha ni Ji Qingqiu habang namumula siya ng husto at parang gusto niyang maghukay ng butas at magtago. Narinig niyang tinawag ni Jianran si Lin Weiwei na 8, kaya naisip niyang kaya niyang gawin din iyon. Mas magiliw naman kasi ang tunog. Naiinis na si Lin Weiwei kina Zuyiyang at Ji Qingqiu, kaya wala siyang gana na maging magalang sa kanila. Matapos makita na nahiya si Ji Qingqiu sa ganitong paraan, ganap na nagbago ang mukha ni Zuyiyang.
Mula sa kanyang katawan ay nagmula ang isang nagyayelong hangin at nakakagat na lamig, at isang galit na puwersa ang umiikot sa loob niya. Lahat ng nakatingin sa kanya ay naging malamig. Sabi ko na kung gusto mong lumaban, ikaw ang pipiliin ko. Wala siyang pakialam si Lin Weiwei sa kanyang pag-uugali, at tumayo na siya at handa ng makipagkompetensya. Karaniwan nang makita ang mga duel sa panahon ng isang palitan, ngunit ang nangyayari dito ay hindi normal. Ate Weiwei, hayaan mo ako. Tama siya nang sabihin niyang maganda ka, ngunit ang pakikipaglaban sa isang maliit na bata ay nangangahulugang ibinababa mo ang iyong sarili sa kanyang mababang antas. Tumayo na ngayon si Hansen, nakangiti kay Lin Weiwei. Nagulat si Lin Weiwei. Tumingin siya kay Lin Feng, na tumango sa kanya, at pagkatapos ay umupo ulit sa sopa. Sabi niya, Little Hansen, papanoorin kita. Ang dahilan kung bakit tumayo si Lin Weiwei para kay Hansen ay dahil nakita niyang nagalit lang si Zhu Yiyang kay Hansen dahil sa pagiging palakaibigan ni Lin Feng sa kanya. Kung hindi niya tutulungan ang taong kakilala niya lang. Ngayon ay talagang nagulat si Lin Weiwei nang makita niyang tumayo si Hansen para sa kanyang sarili. Kinakabahan si Jianran habang pinapanood sina Hansen at Zhu Yiyang na nagtungo sa palaruan. Kahit na magaling lumaban si Hansen, nakaharap siya sa isang tao mula sa pamilyang Zhou, kaya ang kanyang pagkabalisa ay ganap na makatwiran. Ang pamilyang Zhou, bagaman hindi sila masyadong sikat, ay laging puno ng pagmamataas at tiwala sa kanilang sarili. Medyo mayabang pa nga sila. Ngunit ang mga kasanayan na taglay ng pamilyang Zhou ay makapangyarihan at nagbibigay katwiran sa kanilang pagtingin sa kanilang sarili. Ang isang henerasyon ng pamilyang Zhou ay maaaring magpaliwanag sa kaalaman at kapangyarihan ng tatlong henerasyon ng ibang pamilya. Sa mga araw na ito, ang Qigong ay nagiging mas mahalaga sa alyansa. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa pagpapalakas ng mga jin ng isang tao. Kaya, ang pamilyang Zhou ay napakahalaga sa layunin. Kung hindi dahil dito, hindi sana nais ng pamilyang Jin na magpakasal sa pamilyang Zhou. Matapos marinig ang tatlong talumpati ni Zhu Yiyang, alam ng lahat kung gaano dapat na makapangyarihan ang kanyang Qigong. Walang ordinaryong tao ang maglakas loob na sumalungat sa kanya. Little Feng Feng, kaya bang talunin ni Little Hansen ang lalaking iyon? Nasabi ni Lin Weiwei na si Zhu Yiyang ay isang makapangyarihang kalaban at napakatalentado, ngunit wala siyang ideya kung ano ang aasahan mula kay Hansen, isang taong kakilala niya lang. Tahimik na sumagot si Lin Feng, hindi ko alam. Pero kapag nakaharap siya sa mga nasa antas niya, hindi siya natatalo. Matapos sabihin iyon ni Lin Feng, hindi lang si Lin Weiwei ang nagulat. Nagulat din ang lahat ng ibang pamilya. Hindi nila inaasahan na sasabihin ni Lin Feng ang ganoon na may ganitong kumpiyansa, at agad na nagbago ang kanilang pananaw kay Hansen. Noong una, ang alam lang nila ay kasintahan ni Jianran si Hansen. Ang kanyang linya ng lahi ay hindi nauugnay sa Qigong at kahit na siya ay isang mabuting kaibigan ni Lin Feng, hindi nila siya masyadong sineseryoso. Walang sino man ang mag-aakala na si Hansen ang magiging kalaban ni Zhu Yiyang. Kahit na walang nakakita kay Zhu Yiyang na lumaban dati, siya ay mula sa pamilyang Zhou. Ang kapangyarihan na taglay niya sa Qigong ay tiyak na mas malakas kaysa sa sinumang kalabanan niya. Ngunit tiyak na masyadong malakas ang sinabi ni Lin Feng tungkol kay Hansen. Dahil dito, mas lumakas ng 10 beses ang pagkamausisan ng lahat tungkol sa pagkakakilanlan at talento ng binata. Nang umakyat si Hansen sa entablado, kalmado niyang tiningnan ang kanyang kalaban na si Zhu Yiyang. Nakaligtas siya sa maraming pagsubok at karanasan sa buhay o kamatayan, at wala siyang pakialam sa mga bagay na nararamdaman niyang walang kabuluhan. Dahil dito, bihira siyang magalit sa mga hindi magagandang salita na maaaring masabi sa kanya. Ngunit gusto niyang makita kung natutunan na ni Zhu Yiyang ang Jade Esken at kung iba ba ito sa kanya. Kung matuklasan ang Jade Esken na taglay niya, tiyak na magiging personal niyang kaaway ang pamilyang Zhou. Bago mangyari ang ganoong bagay, mas mabuting suriin muna ang kanilang kapangyarihan. Tumayo si Zhu Yiyang sa palaruan, at ang lamig sa kanyang mga mata ay tumigas. Ang kanyang balat ay parang yelo, at isang malamig na hangin ang umihip mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang buong katawan ay mukhang kakaiba, na para bang siya ay nagkatawang tao sa buong konsepto ng lamig. Mukhang isang demonyo siya na gawa sa yelo, at ang malamig na hangin na nakapalibot sa kanya ay kinatakutan ng mga nakakakita sa kanya. Marami sa mga taong nakakita sa kanya ang umatras ng isang hakbang. Naisip nilang mas ligtas kung mananatili silang malayo sa palaruan. Sa pagkabigla, sinabi ng bawat isa, ito siguro ang Jade Esken, na binago mula sa Frost Sutra. Ito ay talagang isang lihim na kodigo na hindi alam sa ating pamana, at masyadong makapangyarihan para sa ating lahat na maunawaan. Kabanata 542.
Tumingin si Hansen kay Zuyang na may anyong isang demonyo ng yelo. Sa kanyang puso, siya ay nagulat. Ang kasanayan na ginamit ni Zuyang ay maaaring ice skin, ngunit malinaw na ito ay iba sa natutunan ni Hansen. Bagaman ang ice skin na natutunan ni Hansen ay mas madaling sanayin sa malamig na hangin, maliban kung mababaan mo ang iyong temperatura ng katawan ng 2 o 3 degree, halos imposibleng makakuha ng maraming frosted air tulad ng mayroon siya. Kung si Zuyang ay maihahalin tulad sa sinaunang yelo, si Hansen ay cool jade sa paghahambing. Pareho silang gumagamit ng pangkalahatang Hyper Geno Art, ngunit ito ay binago. Ikaw ang mauuna. Kung mauuna ako, wala kang pagkakataon na lumaban pabalik. Malamig na tumingin si Zuyang kay Hansen. Ako ba ay makakaya, Little Feng Feng? Bagaman nakakainis si Zuyang, ang kanyang mga kasanayan sa yelo ay talagang makapangyarihan. Tumingin si Lin Weiwei kay Zuyang na para bang siya ay isang sinaunang iceberg at hindi mapigilan ang kanyang sarili sa muling pagtatanong. Okay lang siya, si Lin Feng ay ngumiti lamang na tila walang bahid ng pagkabahala. Bagaman matagal na simula nang huli niyang makita si Hansen, na ipaalam sa kanya ang mga kamakailang pagsusumikap ni Hansen ni Tang Shenliu. Batay sa kanyang narinig, hindi niya iniisip na matatalo siya ni Zuyang. Tila hindi gumagawa ng anuman si Hansen kundi ang manood. Hindi niya matukoy kung ang ice skin ni Zuyang ay mas mabuti kaysa sa kanya o hindi. Dahil dito, hindi siya nagtipid. Sa isang kisap mata, ang kanyang katawan ay nagsimulang lumiwanag at mag-crystal. Magaling si Little Hansen, nagawa na ba niyang matutunan ang nano-crystal sa edad na ito? Si Lin Weiwei ay nagulat. Ano man ang itsura niya, si Hansen ay nasa paligid lamang ng 20 taong gulang. Ang matutunan ng nano-crystal sa ganitong batang edad ay kahanga-hanga dahil karaniwang kinakailangan ng mga dekada upang matutunan ito sa pamamagitan ng isang Hyper Geno Art. Ang talento na taglay niya ay talagang nakakagulat. Talagang natutunan niya ang nano-crystal. Talagang kahanga-hanga ang tao na ito. Hindi ito maaaring totoo. Gaano siya katanda? Paano niya natutunan ang nano-crystal? Oo, ang nano-crystal ay isang lower tier na qigong, ngunit ang kanyang mga talento ay nakakatakot na mahusay para matutunan na ito sa kanyang edad. Hindi nakakagulat na kaibigan siya ni Lin Feng. Nakakatakot ang kanyang talento. Ano ang mas malakas, nano-crystal o ice skin? Ayon sa kasalukuyang teorya, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang nano-crystal ni Hansen ay tapos na, gayunpaman. Natatakot lang ako na ang ice skin na natutunan ni Zuyang ay kamakailan lamang at hindi pa ganap na na-develop. Imposibleng malaman kung sino ang mananalo. Kuwait, ang mga tao mula sa 4 na pamilya ay masigasig na pinag-uusapan ang mga pangyayaring nagaganap sa kanilang harapan. May isang lalaking mukhang katulad ni Zuyang na nakaupo sa isang sulok at malamig na nakatingin sa entablado, walang emosyon. Zuyikwang, ang iyong kapatid ay isang kalaban sa labang ito. Sa tabi ng malamig na lalaking ito, isang uri ng bookworm ang nag-explika ng sitwasyon. Ang tanging mga kalaban ng pamilyang Zhou ay ang ibang mga miyembro ng pamilyang Zhou, sinabi ni Zhu Yikwang na hindi gaanong nagmamalasakit sa sinabi ng ibang tao. Ang kanyang tiwala ay sapat na upang mamatay sa presensya ng iba. Talaga, ngumiti ang bookworm ngunit wala nang sinabi. Hindi nagsalita si Hansen. Itinaas lamang niya ang kanyang kamao at sumugod, sinisikap ang kanyang makakaya, alam na ang ice skin ay napakalakas. Kapag nakaharap sa pamilyang Zhou, hindi siya naglakas loob na maliitin ang mga talento ng kanyang kalaban. Sa bawat atake, ibinuhos niya ang lahat. Ang kanyang puso ay tumatalon at tumitibok na parang sobrang aktibong generator, at ang katawan na mukhang kristal ay winasak ang atmosfera sa paligid niya. Ang tunog ng mga crackles, pagsabog, at mga ingay ay umuusbong mula sa hangin na tinamaan malapit sa makinaryang tao. Ang mga mata ni Zuyang ay naging malamig, at mula sa sulok ng kanyang mga labi, isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw. Naglabas siya ng isang nagyayelong buhawi na may kapangyarihang magyelo sa mundo at ipinadala ito patungo sa mga kamao ni Hansen. King! Nagbanggaan ang 2 kamao, at ang hangin sa kanilang pagsasanib ay umuungal. Ang hangin ay umiikot sa paligid sa pagkabalisa, ngunit walang isa sa mga mandirigma ang gumalaw. Ang suntok ay umuungol sa isang pagsabog. Ngunit pagkatapos ng isang segundo, nagbago ang mukha ni Zuyang. Damyugo mula sa sulok ng kanyang mga labi. Lahat ay nagulat sa tanawin. Walang sino man ang mag-aasahang isang suntok ang makakasugat kay Zuyang. Ang mga mata ni Hansen ay nananatiling malamig, at ang kamao ay patuloy na pumapasok sa mga depensa ni Zuyang. Sumigaw si Zuyang. Itinaas niya muli ang kanyang kamao, ngunit kulang ito sa lakas ng kanyang unang pag-atake.
Nagbanggaan muli ang mga kamao, at nagsimula ng damyugo ang ilong ni Zhuyiang. Nakatanggap siya ng mga suntok mula kay Hansen, at kinailangan niyang humakbang pabalik upang makabawi at maibalik ang kanyang composure. Si Hansen ay parang isang kristal na demonyo, pinipigilan ang bawat atake niya. Ngayon ay umuusad ang sunod-sunod na mga kamao patungo sa kanya, at kahit na desperado siyang sinubukang umiwas, bawat itinapon na kamao ay tumama sa kanya. Kahit na nagawa niyang gamitin ang kanyang braso upang harangan ang mga suntok, ang lakas ng kanyang atake ay patuloy na nagtutulak sa kanya pabalik. Patuloy na dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Lahat ay frozen sa kanilang lugar, nanunood. Walang sino man ang nag-expect na si Hansen ay may kapangyarihan na kinakailangan upang talunin si Zhuyiang, lalo na ang talunin siya ng napakalubha na hindi siya makapagsimula ng laban. Ang nakakatakot na anino ay parang isang sinaunang demonyo, at mayroon siyang kapangyarihang magdulot ng takot sa lahat ng nakakakita sa kanya. Mabilis na nawala ang ngiti sa mukha ni Ji Qingqiu. Hindi niya inaasahan na matatalo si Zhuyiang ni Hansen, lalo na ang matalo ng ganito kalubha. Nasugatan siya mula sa unang suntok, at pagkatapos noon ay wala na siyang pagkakataon na lumaban pabalik. Patuloy ang mga suntok hanggang sa kanyang pagkatalo. At ngayon, ang dugo ay tumutulo mula sa maraming butas. Patuloy pa rin si Zhuyiang sa pagsigaw, ngunit wala sa kanyang mga atake ang makakatugon sa kanyang mga sigaw. Si Jianran ay nagagalak. Bagaman alam niyang si Hansen ay napakalakas, kahit siya ay hindi naniwala na mayroon siyang kapangyarihan upang talunin ang isang tao mula sa pamilyang Zhou ng ganito kalupit. Wow! Ang galing! Saan nagmula ang taong ito? Hindi siya maaaring mula sa isang pamilya ng Qigong. Talaga bang napakalakas ng nanocrystal? Talaga bang kaya nitong supilan ang ice skin ng ganyan? Ang galing! Ang galing talaga! Mayroong kamanghamanghang karagdagan ng pamilyang Ji. Kuwait, nagbago ang mga mata ni Zhu Yiquang. Sinabi niya ang dalawang salita, Yin Force. Isa itong napakalakas na Yin Force. Upang magkaroon ng isang Yin Force na na-practice sa ganitong nakakatakot na antas, hindi ako sigurado kung may sinumang evolver na makakapagsalungat sa kanya, sabi ng bookworm. Sabi ni Zhu Yiquang, pagkatapos ay wala nang sinabi. Habang tinitingnan niya si Hansen, pumasok ang isang nakamamatay na glint sa kanyang mga mata. Boom! Walang pag-asa na tinanggap ni Zhuyiang ang isa pang suntok. Nararamdaman niyang tinatamaan ang kanyang mga organo at parang ang kanyang puso ay handang sumabog. Muli siyang sumigaw. Ang kanyang katawan ay nagsimulang lumiwanag at lumaki. Bigla, kumuha siya ng anyong halimaw na may mga pulang mata. Matapos ituloy ang lahat ng kanyang mga atake na pinipigilan ni Hansen, pinili niyang gumamit ng Beast Soul. Maraming tao ang nahahabag sa bagong taktika ni Zhuyiang, ngunit siya ay desperado. Kung ayaw niyang sumuko, ang kanyang huling pag-asa ay nasa pagtawag ng isang Beast Soul. Si Zhuyiang, sa pamamagitan ng karagdagan ng isang Beast Soul, ay pinalakas ang kanyang kapangyarihan ng malaking sukat. Ang kanyang mga mata ay nananatiling sobrang malamig at itinataas niya ang isang kamao patungo kay Hansen. Dahil tumaas ang kanyang kapangyarihan, ang kamao ay nagawang mag-teleport sa harap ni Hansen at maghanda na biglain siya ng malakas na suntok. Ang kamaong puno ng galit na ito ay hindi man lang nakita ng mga tao sa audience. Pang! Hindi binago ni Hansen ang kanyang ekspresyon at hindi man lang tumingin ng direkta sa kamao na papunta sa kanya. Itinaas lamang niya ang kanyang kanang kamay at itinulak ang papalapit na braso palayo sa kanya. Kabanata 543. Si Zhuyiang ay may Beast Soul na isang Sacred Blood class Beast Soul mula sa ikalawang silungan. Matapos ang kanyang pagbabago, ang kanyang bilis at lakas ay lubos na tumaas. Ngunit, sa kabila ng mga pagbuti, malinaw na hindi ito sapat upang makawala siya sa kanyang sitwasyon. Kung ang kamao ni Hansen ay tumama sa anumang bahagi ng kanyang katawan, sisirain ito at makakapinsala ng malaki sa kanyang mga internal na organo. Pang! 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 Nagbanggaan ang mga kamao sa sunod-sunod na pagkakataon, ngunit si Zhuyiang, na nagbago na sa tulong ng isang Beast Soul, ay lalo pang naitulak pabalik. Damyugo mula sa kanyang ilong, bibig, at tainga. Lahat ng nanunood dito ay labis na nagulat. Si Zhuyiang ay gumagamit na ng isang Beast Soul at gayon pa man ay labis pa ring nabugbog. Talagang nakakatakot ang kanyang kalaban. Paano siya naging ganito kalakas? Ang taong ito ay nakakatakot. Ang lalaking ito ay labis na makapangyarihan. Ginagamit niya ang nanocrystal upang pigilan si Zhuyiang na lumaban pabalik, nakakabaliw iyon. Boom! Sa hindi makapaniwalang tanawin, si Zhuyiang ay naitulak na sa gilid ng arena. Ang kanyang bibig ay nakabukas sa galit at ang kanyang mukha ay nagbago sa isang anyong tumatanggi na sumuko.
Ngunit hindi siya makapagpatuloy sa kanyang lupa laban sa mga kamao ni Hansen. Ang kanyang katawan ay parang isang demonyo ng yelo, ngunit muling tumama sa kanya ang isang suntok. Siya ay lumipad mula sa entablado. Crash! Si Zuyang ay nagalit at ang kanyang mga organo ay tumanggap ng malubhang pinsala. Sa labis na galit, ang kanyang katawan ay sa wakas umabot sa kanyang hangganan, at siya ay nawala ng malay. Hindi tiningnan ni Hansen ang kanyang kalaban, na ngayon ay dinadala sa ospital. Umalis siya sa entablado at bumalik sa kanyang upuan. Ang mga tao sa pamilyang Zhou ay hindi kasing lakas ng inaasahan niya. Bagaman natutunan ni Zuyang ang ice skin, mayroong hindi tama sa kanyang bersyon. Tiyak na hindi ito kasing kapaki-pakinabang ng ice skin ni Hansen. Ang pinakamalaking benepisyo ng ice skin ay ang kakayahang palakasin ang mga buto at organo ng iyong katawan. Nangangahulugan ito na ang iyong mga internal na organo ay magiging kasing lakas ng iyong panlabas. Sa kabila ng paggamit ni Zuyang ng ice skin, at kasunod na pagpapalakas ng kanyang mga organo, sila ay mas mahina pa rin kaysa sa kanyang panlabas. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang ice skin at ng natutunan ni Hansen. Hindi alam ni Hansen kung ano ang nangyayari. Kung natutunan niya ang maling kasanayan, nangangahulugang ang ice skin ni Zuyang ay maaaring mas mataas kaysa sa kanya. Ngunit, sa kasalukuyan, malinaw na hindi ito. Napaka-estranghero. Ngunit sa huli, ito ay isang duel lamang sa isang palitan ng kaganapan. Hindi pa ganap na ginamit ni Hansen ang kanyang buong lakas, kung ginawa niya, ang lahat ng mga organo ni Zuyang ay tiyak na masisira. Magaling ka, Little Hansen. Ngumiti si Lin Weiwei at pinindot siya sa balikat. Sa dahilan lang na mahina ang taong iyon, sagot ni Hansen nang walang pakialam, ngunit iyon ang katotohanan. Ang pamilyang Zhou ay tiyak na hindi kasing lakas ng kanyang inaasahan. Matapos magtapos ang palitan ng kaganapan, pumasok sila sa airship. Ang bookwormish na tao ay nagulat kay Zhu Yikwang at sinabi, wala kang ginawa kay Hansen, hindi iyon ang iyong estilo. Ang panga ni Zhu Yikwang ay matalim na parang talam. Ang kanyang mga mata ay itim na parang onyx, at kasing lamig. Ang kanyang mahahabang buhok ay maluwag na bumabagsak sa kanyang mga balikat. Ito ay maayos pa rin, at bawat hibla ay pinino na parang yelo. Iyon ay isang palitan ng kaganapan. Anong pagkakaiba kung pupunta ako doon at bugbugin siya? Nasaktan niya ang aking pamilya, ang pagbubugbog sa kanya ay masyadong maliit na parusa. Tulungan mo akong alamin kung aling silungan siya nagmula, sabi ni Zhu Yikwang. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, at ang kanyang pag-uugali ay kayang magdulot ng panginginig sa mga pinakamatibay na tao. Masyadong delikado ang ikalawang silungan. Kinakailangan bang lumipat tayo sa ibang silungan upang patayin siya? Tanong ng bookworm. Oo. Tahimik na sagot ni Zhu Yikwang. Tumawa ang bookworm at pagkatapos ay sinimulan ang kanyang paghahanap kay Hansen. Hindi nagtagal, ipinadala niya ang kanyang natuklasan sa communicator ni Zhu Yikwang. Masama ang iyong kapalaran. Nasa icefield siya na nakaharap sa North Ice Sea. Ang lugar na iyon ay masyadong isolated. Kailangan mong tumawid ng malaking bilang ng malalawak na disyerto upang makapunta roon. Maraming spirit shelters. Okay lang iyon sa akin. Sagot ni Zhu Yikwang. Pagkatapos, pumasok siya sa isang teleporter. Pagkatapos bumalik si Hansen, agad siyang nagsimulang matutunan ang Dangzhou Sutra. Siya ay isang baguhan na sa pagsasanay, ngunit iyon lang. Magtatagal pa siya ng mahabang panahon upang makamit ang unang entrance at buksan ang kanyang unang gene lock. Sa palitan ng kaganapan, nakakuha si Hansen ng maraming benepisyo. Ayon sa Qigong na tinalakay ni Lin Weiwei, kailangan niyang muling balikan ang kasanayan sa ice skin. Napagtanto niyang dapat ay nabuksan na niya ang kanyang unang gene lock. Bagaman ang ice skin ay hindi kasing epektibo ng Dangzhou Sutra, mayroon pa rin itong 9 na antas, isa lamang ang kulang kumpara sa nabanggit na sutra. Ayon sa narinig ni Hansen, kung natutunan niya ang unang antas, dapat ay nabuksan na niya ang unang gene lock. Ngunit hindi naramdaman ni Hansen ang anumang pagkakaiba o espesyal pagkatapos niyang buksan ang gene lock. Maliban sa kakayahang huminga ng frosted air at upang umusad ng mas mabilis sa ice skin, wala nang tanda ng kanyang kakayahang kontrolin ang mga kapangyarihan ng universo. Ito ay hindi katulad ng mga kwento ng iba na nakapagbukas ng kanilang unang gene lock. Ang ice skin ni Zuyang ay hindi pa lumagpas sa unang antas, ngunit ang kanyang paggamit ay nagbigay na ng malaking halaga ng frosted air. Mukhang nagawa ni Zuyang na makalusot sa unang antas, na magbibigay daan sa kanya na kontrolin ang kapangyarihan ng yelo. Si Hansen ay umakyat na sa unang antas ngunit ang mga resulta ay hindi nagpapakita ng mga epekto na inaasahan niya. Ito ay nakakalito sa kanya, at nagbigay ito sa kanya ng pagdududa kung siya ay natutunan ang maling kasanayan.
Isang dahilan ba ito na hindi ko ginamit ang Geno solution na ginawa eksklusibo para sa Ice Skin? Tanong ni Hansen sa kanyang sarili. Ito ay isa lamang ideya na pumasok sa kanyang isipan. Bagaman wala siyang kapangyarihan upang kontrolin ang yelo, nasisiyahan pa rin siya sa kanyang Ice Skin partikular sa paraan na ito ay magpapalakas sa kanyang mga gene. Ngayon na natutunan na niya ang mga batayan ng Dongso Sutra, tiwala siya sa pag-aaral nito ng buo. Isinara ni Hansen ang kanyang mga mata. Ang kanyang dugo ay dumadaloy sa kanyang katawan ng eksakto gaya ng nais niya, at ang mga selula sa kanyang katawan ay nagbigay ng masayang tunog. Kahit na para sa isang segundo, ang katawan ni Hansen ay naging malinaw na kristal, parang jade. Isang kaaya-ayang amoy ang kumalat sa hangin sa kanyang paligid. Ang tunog ng kanyang paghinga ay banal, pumapasok at lumalabas mula sa kanyang ilong. Ang daloy ng dugo sa katawan ni Hansen ay tuluyang bumilis. Parang ang kanyang buong katawan ay naging magnet at isang nagniningning na liwanag ang hinihila papasok sa kanyang katawan. Siya ay nagiging transparent at naglalabas ng isang kahangahangang liwanag. Dahan-dahan, ang kanyang paghinga ay nagsimulang humina. Ang mga selula ng kanyang katawan ay nagsimulang sumikip sa kanyang paghinga. Kung may humipo sa ilong ni Hansen, sila ay matatakot. Hindi na siya humihinga, para bang isang patay na katawan. Bagaman hindi na humihinga, hindi nakaramdam si Hansen ng hindi kaaya-aya. Ang mga selula sa kanyang katawan ay nagtataglay ng isang kakaibang lakas na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na parang siya ay isang sanggol muli. Humihinga ng sariwang hangin at humihinga ng maruming hangin, ang kanyang katawan ay nagiging mas transparent. Ang sariwang amoy ng buhay ay lumalakas din. Isang bilog ang nakumpleto. Binuksan ni Hansen ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga itim na mata ay tumingin sa paligid, at siya ay nahulog sa isang masayang, mahiwagang pakiramdam. Ang kaaya-ayang amoy ng kanyang katawan ay nagsimulang mawala. Pakiramdam niya ay handa na siyang lumipad at tumalon diretso sa mga langit. Talagang ito ay isang qigong para sa pagbabalik sa vacuum, at ito ay isang kasanayan lamang para sa mga baguhan. Pakiramdam ko ay parang ako ay ipinanganak muli. Ang mga selula sa aking katawan ay kayang huminga ng malaya. Wala na akong dapat ikabahala sa kakulangan ng oxygen sa malalim na tubig. Ang puso ni Hansen ay puno ng saya. Sa kapangyarihang ito, maaari na siyang manghuli ng mga nilalang sa ilalim ng dagat ng walang takot sa paglunod. Kabanata 544. Kailangan lagi ni Hansen ng isang hyper-geno art para sa pakikipaglaban sa ilalim ng tubig. Ang pakikipaglaban sa tubig ay ibang-iba sa pakikipaglaban sa lupa. Ang mga epekto ng presyon ng tubig at resistensya ay malaki. Ang pagbabago sa bisa ng ilang hyper-geno art sa lupa kung paano ito gumagana sa tubig ay napakatalas din. Maraming S-Class license si Hansen mula sa St. Paul, kaya ang paggastos ng isa pa ay hindi gaanong nag-aalala sa kanya. At ngayon narito na siya, dumating sa St. Paul upang bumili ng karagdagang hyper-geno art. Nahihirapan ang mga tao na manghuli ng mga nilalang sa tubig, kaya hindi gaanong marami ang mga hyper-geno art na nakabatay sa ilalim ng tubig na maaaring piliin. Ang mga pagpipilian ni Hansen ay limitado. Sa 8 magagamit na underwater, pinili niya ang isang S-Class licensed hyper-geno art. Hindi na siya nag-isip ng masyado sa pagbili at mabilis na binili ito ng diretso. Pinili ni Hansen ang S-Class licensed hyper-geno art na tinatawag na Tide. Ito ay isang kasanayan na nakabatay sa tubig na nagbibigay daan sa gumagamit nito na kumuha ng kapangyarihan mula sa nakapaligid na tubig mismo at sa gayon ay palakasin ang kanilang sariling mga kapangyarihan. Bagaman hindi ito tunog na partikular na espesyal, ang pinalakas na kapangyarihan ng Tide ay hindi dapat maliitin. Matapos niyang inumin ang eksklusibong Geno solution para sa Tide, bumalik si Hansen sa silungan at pinatakbo ang Crystal Palace sa dagat upang masanay sa kanyang bagong kakayahan. Karamihan sa kanyang oras ay ginugol ni Hansen sa pagsasanay sa Tide, ngunit para sa Dangshan Sutra, nagpasya siyang magsanay lamang ng isang cycle bawat araw. Ang pagsasanay na iyon ay tumatagal lamang ng 2 minuto. Hindi ito dahil ayaw ni Hansen na magpatuloy, ito ay dahil pagkatapos ng isang cycle, ang kanyang katawan ay puno na ng kapangyarihan. Ang karagdagang pagsasanay ay hindi magbibigay ng anumang karagdagang benepisyo. Nahulaan ni Hansen na ito ay dahil ang kanyang katawan ay hindi pa umaabot sa katayuan ng isang celestial being. May limitasyon sa kung gaano karaming kaya ng kanyang katawan. May karagdagang natural na benepisyo mula sa pagsasanay ni Hansen sa Tide. Ang mga ordinaryong evolver ay hindi makahinga sa ilalim ng tubig na ginagawang imposible para sa kanila na sumisid at galugarin ang malalim na dagat. Ang kanilang kawalan ng kakayahang huminga sa ilalim ng tubig ay isang malaking hadlang para sa anumang kanilang pakikipagsapalaran sa dagat.
Ngunit ngayon ay malaya na si Hansen na galugarin at magsanay sa malalim na dagat hanggat gusto niya. Hindi siya naiiba sa isang yaksha na bumubuo ng mga alon at alon sa buong dagat. Ang kanyang bilis sa paglangoy ay tumaas ng malaki, at maaaring siya ay nagkamali na isang nilalang na ipinanganak at nanirahan sa dagat sa buong buhay nito. Hindi masama, hindi masama. Bagaman hindi ko pa rin nagagawa ang aking mga kasanayan at kakayahan ng kasing husay ng ginagawa ko sa lupa, 80% ng aking kapangyarihan ay naipapasa na ngayon sa aking mga talento sa tubig. Makakalaban na ako ng mga nilalang na may sacred blood ngayon. Labis na nasasabik si Hansen sa kanyang tumataas na mga kapangyarihan. Ang bilis kung saan natututo at ginagamit ni Hansen ang tide ay mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi niya alam kung ito ay dahil natutunan niya ang Damshan Sutra, ngunit tuwing nasa tubig siya ngayon, hindi siya nakakaramdam ng resistensya. Para siyang isang water fairy. Kailangan kong maghanap ng isang nilalang na may sacred blood sa dagat upang masubukan ko ang aking mga kakayahan dito. Ang pagkasabik ni Hansen ay walang hangganan. Kamakailan, nagsimula siyang kumain ng laman ng iba't ibang mutant na nilalang na nagdulot ng malaking pagtaas ng kanyang mutant geno points, ngunit ang kanyang sacred geno points ay nanatiling pareho. Pinatakbo ni Hansen ang Crystal Palace ng malalim sa ilalim ng tubig sa pag-asang makahanap ng isang nag-iisa na nilalang na may sacred blood. Kailangan din niyang maghanap ng isa na hindi masyadong malaki ang ulo kung hindi ay hindi niya ito makakain. Bakit ang mga nilalang sa ilalim ng dagat ay may ganitong kalalaking ulo? Nakita ni Hansen ang isang halimaw sa dagat na mukhang dragon na may katawan na mahigit 100 metro ang haba. Mapanganib itong lumangoy malapit sa Crystal Palace na nagdulot ng paglunok kay Hansen. Ang mga tanawin na maaaring obserbahan sa malalim na dagat ay kamangha-manghang maganda, nakakaakit, at kakaiba. Ang isang malaking grupo ng mga sea bugs ay nakakuha ng atensyon ni Hansen, at sila ay nagniningning ng lila habang naglalakad sila sa seabed. Ano ba ang mga maliliit na nilalang na ito? Pinanood ni Hansen ang mga sea bugs na kasing laki ng bola ng football sa pamamagitan ng mga bintana ng Crystal Palace ng may malaking pagkamausisa. Medyo kahawig nila ang mga sea urchin. Mayroon silang mga bilog na katawan na may maraming matutulis na tinik na naglalabas ng liwanag. Napakaganda nilang tingnan habang nagniningning. Ngunit pagkatapos ng nangyari sa Red Demon Jellyfish, hindi na nais ni Hansen na maliitin ang anumang nilalang na nakatira sa ilalim ng dagat. Maraming libo sa mga sea bugs na iyon, at hanggang sa matuto siya ng higit pa tungkol sa mga kapangyarihan na taglay ng bawat isa, hindi siya handang maglakas loob na lumabas at magsimulang umatake. Tinawag niya ang Golden Rockworm King at sinuot ito ng armor. Ang mga depensa ng Golden Rockworm King ay halos nasa antas na ng isang nilalang na may sacred blood na nagmula sa ikalawang silungan. Ito ang perpektong pagkakataon upang subukan ang mga kakayahan at tibay nito. Kung makakatagpo sila ng isang nilalang na may sacred blood doon, tiyak na sapat na ang tibay ng Golden Rockworm King upang hindi agad mamatay. Maaaring i-retreat ni Hansen ang Golden Rockworm King anumang oras na gusto niya. Ang Golden Rockworm King ay nagsimula sa kanyang battle mode, at sumisid ito sa madilim na tubig. Bago pa man ito makalapit sa mga sea bugs, ang target ng kanilang pakikipagsapalaran ay napansin na ang kanyang paglapit. Ang mga tinik na nagniningning ng lila ay naglabas ng isang uri ng violet solution. Biglang, ang tubig sa lugar ay naging makapal at madilim na lila. Nang mahawakan ng Golden Rockworm King ang purple emulsion na ito, ang super pet armor ay agad na nasira. Naiintindihan kung ano ang nangyayari, mabilis na binawi ni Hansen ang Golden Rockworm King. Wow! Ang gagaling ng mga sea bugs na ito. Tinawag ni Hansen ang kanyang sariling armor at glyph, at pagkatapos ay inabot upang hawakan ang purple liquid mismo. Sa kabutihang palad, ang purple fluids ay hindi nakakasira sa kanyang sariling armor. Hindi nagatubili si Hansen. Tumalon siya sa tubig at lumangoy ng diretso sa madilim na compound. Para siyang pating na naglalayong patungo sa mga sea bugs na mukhang urchin. Parang mas nakaramdam ng panganib ang mga sea bugs, kaya nag-spray sila ng mas maraming corrosive purple toxin. Ang tubig ay nagsimulang maging itim at nahihirapan si Hansen na makita ang anumang bagay. Sa kabutihang palad, mas mabilis siya kaysa sa mga sea bugs na kanyang hinahanap. Tumakbo siya sa harap ng isa at mabilis na iwinagayway ang kanyang mga ghost pod claws upang patayin ito. Mutant Creature Hunted, Poison Spike Sea Bug. Ang Beast Soul ay hindi nakuha. Kainin ang laman nito upang makakuha ng random na halaga ng Mutant Geno Points, sa pagitan ng 0 at 10. Nagulat si Hansen. Kung ang mga sea bugs ay mutant na nilalang, nangangahulugan iyon na mayroong libo-libo sa kanila sa harap niya.
Bihira ang makita ng ganito karaming mutant na nilalang na magkakasama sa lupa. Mahirap maintindihan ang halaga ng kanyang natagpuan. Puno ng excitement, nalulas si Hansen sa bilang ng mga mutant na nilalang na maaari na niyang malayang manghuli. Halos garantisado ang pagkakakuha ng Beast Soul ng isang Seabog dahil tiyak na matatanggal ang isang Beast Soul mula sa libu-libong mutant na nilalang na nakalatag sa kanyang harapan. Agad na lumangoy si Hansen upang patayin ang maraming Seabogs hanggat kaya niya. Para silang mga bubuyog na galit, lahat sila ay nagtangkang mag-spray ng kanilang nakakalaso na likido upang pigilan ang kanilang umaatake. Nang papalapit siya, sinubukan din nilang itusok ang kanilang mga tinek ng diretso sa kanya. Sa ilalim ng buff na ibinigay ng Double Berserk Sacred Blood Beast Soul, walang pagkakataon ang mga mutant Seabogs na tumago sa kanyang gintong armor. Walang silbi ang kanilang lason laban sa kanya. Walang pakialam na sinalakay at pinatay ni Hansen ang ilang bilang ng mga Seabogs. Ngunit ang mga Poison Spike Seabogs ay may sariling uri ng katalinuhan. Matapos patayin ni Hansen ang isang dosenang sa kanila, napansin nila ang kanilang kawalan ng kakayahang makipagkumpetensya sa kanilang mga ngaso, at lahat sila ay nagtangkang tumakas. Dahil sa takot, sinubukan nilang lumangoy palayo kay Hansen hanggat maaari. Hindi pa nakuha ni Hansen ang Beast Soul na kanyang hinahanap, kaya hindi niya plano na hayaan silang makatakas ng madali. Masigasig niyang hinabol sila, at malakas na iwinagayway ang kanyang mga Ghost Pod Claws. Sa bawat pag-iwas, ang nakakapreskong tunog ng isang bagong pagpatay ay tumama sa kanyang mga tainga. Mutant Creature Hunted, Poison Spike Seabog. Ang Beast Soul ay nakuha na. Kainin ang laman nito upang makakuha ng random na halaga ng Mutant Geno Points, sa pagitan ng 0 at 10. Ang puso ni Hansen ay nagagalak sa pagkuha ng bagong Beast Soul. Sinubukan niyang subukan ang kanyang swerte at patayin ang ilan pa upang makakuha ng isa pa, ngunit sa sulok ng kanyang paningin ay nakita niya ang isang higanting Poison Spike Seabog na papunta sa kanyang direksyon. Ang Seabog na ito ay parang isang lobo ng hangin, at ito ay nagniningning mula sa kadiliman ng dagat na parang isang rebelding neutron star. Ang ningning nito ay nagdulot ng hindi pagbubukas ng mga mata ni Hansen. Kabanata 545. Isang nilalang na may sacred blood. Hindi nag-aalala si Hansen at sa halip ay masaya. Hinahanap niya ang isang nilalang na may sacred blood upang sanayin pagkatapos ng lahat. Ngayon, dahil lumitaw ang isang poisonous Seabog King sa kanyang harapan, itinuring ito ni Hansen na pinakamagandang bagay. Hindi siya nanatili na walang ginagawa at mabilis na lumangoy patungo sa poisonous Seabog King. Gayunpaman, napansin niyang kakaiba ang pag-urong ng katawan nito. Isang bagong madilim na likido ang lumabas mula sa malalaking tinek nito. Ang sangkap na ito ay nagdulot ng pag-ilaw ng buong tubig sa isang maliwanag na lilang haze. Nang mahawakan ng gintong armor ni Hansen ang lilang tubig, parang ibinabad ito sa isang tangke ng malakas na acid. Ang puting bula ay bumalot sa armor, at ang mga bula ay galit na nag-uusok sa paligid nito, na parang ito ay marahas na kinakain. Isang malaking grupo ng mga mutant poisonous Seabogs ang dumating upang palibutan ang Seabog King, tila naaakit sa lilang halo. Kinain nila ang nectar ng kanilang Panginoon at nagsimulang lumiwanag na katulad ng hari na nakapalibot dito na parang isang lambat ng mga bituin. Medyo nagulat si Hansen sa mabilis na pagbabago ng mga pangyayari at nag-atubiling umatake sa mutant Seabog King. Lumiko siya upang makatakas sa lilang ulap. Hindi hinabol ng poisonous Seabog si Hansen. Sa halip na natili ito na naglalabas ng mas maraming lilang likido. Pagkalipas ng ilang sandali, parang ang buong dagat ay naging lila. Hindi naglakas loob na manatiling nakatigil si Hansen, at upang mapabilis ang kanyang paglalakbay ay sumakay siya sa likod ng isang silver eel. May dala siyang mga patay na mutant Seabogs, bumalik siya sa Crystal Palace. Masyado nang malakas para sa kanya ang nilalang na may sacred blood. Nang makita si Hansen na pumapasok sa Crystal Palace, isang grupo ng mga mutant Seabogs ang sumugod sa Crystal Palace. Gayunpaman, ang kanilang mga pagtatangka ay walang kabuluhan dahil ang Crystal Palace ay hindi masisira. Patuloy silang nagsikap ng ilang sandali, ngunit nang mapagtanto nilang walang saysay ang kanilang mga pagsisikap, sumuko sila at lumangoy palayo. Nakikita ang lilang dagat, iniutos ni Hansen sa Mermaid Princess na kontrolin ang Crystal Palace at dalhin sila palayo. Alam niyang wala siyang angkop na kasanayan upang talunin ang isang nilalang na may sacred blood tulad ng iyon. Bakit ang mga nilalang na may sacred blood sa tubig ay ganyan kakaiba? Medyo nalungkot si Hansen, kasunod ng kanyang pakikipagtagpo at kasunod na pagtakas. Ang Red Demon Jellyfish at si Bog King ay talagang kakaiba, at ang kanilang mga kakayahan ay kasing panganib ng kanilang pagiging natatangi. Sa pangkalahatan, tila mas malakas ang mga nilalang sa dagat.
Ngunit hindi walang kabuluhan ang pakikipagsapalaran ni Hansen. Nagawa niyang patayin ang 30 Sea Bugs, at nakakuha pa siya ng Beast Soul hindi masamang kita. Mutant Poisonous Sea Bug Beast Soul, Spiky Shield Type. Tinawag ni Hansen ang kanyang bagong Beast Soul. Ito ay parang isang maliit, bilog na kalasag na pinalamutian ng maraming tinak. Ang laki nito ay tulad ng isang kawali. Dahil ito ay isang arm shield type, maaari itong gamitin at gamitin na parang isang buckler. Ang mga lilang tinak ay malinaw na naglalaman ng lason. Bagaman nakita niyang epektibong nakakasira ito ng metal at armor, hindi pa niya alam kung kaya nitong sirain ang katawan ng isang nabubuhay na nilalang. Naisip ni Hansen na maghanda ng ilang sea bugs upang kainin, ngunit napansin niyang naging lila ang mga katawan ng mga patay na sea bugs. Matapos tusukin ang mga ito ng kanyang daliri, naramdaman niyang nasusunog ang kanyang balat, at tiyak na nagawa nitong hindi makakain ang mga sea bugs. Itinapon ni Hansen ang mga bangkay, na bigo. Hindi niya ipagsapalaran ang pagkain ng kontaminadong karne na ganyan paano kung masira ang kanyang tiyan. Dahil walang makakain, hindi pa rin siya nasiyahan na bumalik. Iniutos niya sa Mermaid Princess na patuloy na patakbuhin ang Crystal Palace sa ilalim ng dagat. Sa pinakamaliit, gusto niyang manghuli ng isang uri ng nilalang na may sacred blood. 2 araw nang naglalayag ang Crystal Palace sa ilalim ng dagat. Nagawa ni Hansen na mahuli ang ilang nag-iisa na mutant na nilalang ngunit hindi siya nagkaroon ng swerte sa paghahanap ng isang variant na may sacred blood na itinuring niyang angkop. Ang pangunahing dahilan nito ay dahil ang mga nilalang na may sacred blood sa ilalim ng dagat ay napakalaki, at alam ni Hansen na mahihirapan siyang manghuli. Pagkatapos ay nakita ni Hansen ang tila isang toro na naglalakad sa seabed. Ang katawan nito ay itim na itim, at mayroon itong mga kaliskis ng isang butiki, ngunit ang hugis nito ay hindi mapagkakamalang isang toro. Tila naglalakad din ng mag-isa ang nilalang, walang ibang nilalang sa paligid. Ang nilalang ay medyo kaaya-ayang tingnan, at ito ang una sa kanyang uri na nakita ni Hansen. Dahil ayaw niyang mag-take ng anumang pagkakataon, tinawag niya muli ang Golden Rockworm King. Nang nasa tubig na ito, nakita ng nilalang na nagdulot ng pagkamausisa kay Hansen ang paglapit ng Golden Rockworm King. Bigla, ito ay tumaob na parang isang galit na toro. Sumugod ito sa Golden Rockworm King at bumangga dito. Ang pagtama ay napakasakit na ito ay tumilapon ng ilang kilometro sa seabed. Kahit na ang super pet armor ay halos nakabaluktot, halos mapatay ang Golden Rockworm King ng bagong kalaban na ito. Hindi nagulat si Hansen, kaya mabilis niyang binawi ang Golden Rockworm King. Sa ganitong kapangyarihan, ito ay dapat na isang nilalang na may sacred blood. Tila ito ay isang nilalang na nagbibigay prioridad sa lakas kaysa sa lahat. Nahulaan ni Hansen na hindi ito magtataglay ng anumang kakayahan na masyadong hindi pangkaraniwan. Tinawag ni Hansen ang isang beast soul at sumisid muli sa tubig. Lumapit siya sa butiki-scaled na toro. Ang malaking toro ay hindi lamang agresibo kundi nakikipaglaban din. Matapos makita si Hansen, masigasig itong sumugod patungo sa susunod na target nito. Dahil sa paggalaw nito ng napakabilis, isang agos at underwater wake ang sumunod sa landas nito. Isang malaking alon na hindi bababa sa 10 metro ang taas ay nabuo sa likuran nito, at nagdulot ng nakakatakot na tanawin. Sinundan ni Hansen ang tubig at tumakbo palayo. Matapos umiwas sa mabangis na pag-atake ng toro, ang toro ay naglabas ng kakaiba, maingay na ungol sa tubig. Pagkatapos ay lumingon ito at sinubukang sugurin muli si Hansen. Nakakatakot na sandali iyon. Magandang timing, sabi ni Hansen sa kanyang sarili. Ginamit niya ang kanyang pinakabagong kasanayan na Tide upang labanan ang toro. Naglaan si Hansen ng malaking pagsisikap sa pag-aaral kung paano epektibong gamitin ang Tide at nang hindi iniisip ang paghinga, kaya ang anumang kanyang kakayahan ay maaaring iCast ng natural dahil ang mga nilalang na kanyang lalabanan ay nasa ilalim ng tubig. Ginagawa niya ang kanyang mga talento sa ilalim ng tubig nang may biyaya ng isang sirena. Sa pakikipaglaban sa torong ito, walang anumang makakahadlang sa kanya. Dong! Ang Ghost Podclaw ay tumama sa toro, na naglabas ng isang pag-ulan ng mga spark sa tubig. Gayunpaman, ang tanging naiwan ay 3 gasgas laban sa mga kaliskis ng butiki ng toro. Hindi ito tumagos tulad ng inaasahan ni Hansen. Ang tigas ng mga kaliskis na iyon. Nagulat si Hansen. Lumangoy siya palayo upang umiwas sa galit na pag-atake ng toro. Ang susunod na kalahating oras ay ginugol sa pakikipaglaban sa toro. Nagawa ni Hansen na makakuha ng maraming magagandang suntok, ngunit gaano man kahirap ang kanyang pagtatangka, hindi siya nakakuha ng dugo. Masyadong matigas ang mga kaliskis. Sa huli, inilagay ni Hansen ang kanyang mga Ghost Podclaws at nagsimulang patakbuhin ang Dangshan Sutra.
Gamit ang kanyang yin force, sinuntok niya ang toro. Ngu! Ang toro ay naglabas ng isang takot na sigaw habang ang kanyang bibig ay naglalabas ng dugo. Ngunit ang katigasan ng toro ay hindi hamupa at hindi ito umatras. Umuungal ito na parang kulog at mabilis itong sumugod muli kay Hansen. Hindi siya natatakot sa isang nilalang na mayroon lamang brute force tulad nito, gayunpaman. Ang katawan ni Hansen ay parang jawlong habang siya ay umiikot sa tubig. Natuklasan niya ang isa pang pagbubukas at muling sinuntok ang nagwawalang toro. Ang yin force ay tumagos sa katawan ng toro at ang dugo ay bumuhos mula sa kanyang bibig. Pow! 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 Isang malaking halaga ng yin force ang tumutusok sa katawan ng toro. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang katawan nito o gaano katibay ang mga kaliskis nito, walang makakatiis sa yin force. Ang toro ay binugbog, habang ang dugo ay umaagos mula sa kanyang bibig, tainga, at ilong, at ang kanyang mga organo ay nakaranas ng malubhang pinsala. Masyado ng huli para sa toro na mag-isip man lang na umatras. Sinipa ng yin force ni Hansen ang nilalang ng 12-dosenang beses. Ang puso ng nilalang ay naging jelly at ang katawan nito ay naging malambot sa dagat. Mutant Creature Hunted, Sacred Blood Water Buffalo. Ang Beast Soul ay hindi nakuha. Kainin ang laman nito upang makakuha ng random na halaga ng Sacred Geno Points sa pagitan ng 0 at 10. Labis ang tuwa ni Hansen. Nakuha na niya ang kakayahan na nagbigay daan sa walang problema na pakikipaglaban sa ilalim ng tubig sa mga nilalang na may sacred blood, at ang kailangan lang niyang gawin ay subaybayan ang isa bago makipaglaban dito. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan ng mga mapagkukunan. Sana, mapapalaki ko ang aking sacred Geno point sa malapit na hinaharap. Ang puso ni Hansen ay nag-aalab sa tuwa. Kabanata 546. Nasa sabik si Hansen. Handa na siyang maghanap ng isa pang mataas na uri ng nag-iisa na nilalang sa dagat. Ngunit bigla, nakaramdam siya ng mga goosebumps, at ang kanyang masiglang kalooban ay napalitan ng isang nakakatakot na pakiramdam ng takot. Tumigil! Huwag bumalaw! Sigaw ni Hansen sa Mermaid Princess upang itigil ang Crystal Palace. Gusto rin niyang itigil ng mga anghel ang kanilang ginagawa at tumigil sa paggalaw ng lubusan. Sa kanilang kaalaman, ang Crystal Palace ay hindi masisira. Ngayon naligtas na siya sa loob, dapat ay walang panganib. Ngunit gayunpaman, naramdaman ni Hansen na may mali. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may masamang mangyayari, at dahil sa pag-aalala, ang kanyang katawan ay patuloy na naglalabas ng malamig na pawis. Simula nang matutunan niya ang unang antas ng ice skin, ang kanyang pangunawa ay tumaas at ang kanyang pagiging sensitibo ay patuloy na lumalaki. Si Hansen ay isang taong nagtitiwala sa kanyang kakayahang makita kung ano ang nangyayari. Hindi siya gumalaw ng 1 pulgada. Ginamit niya ang kanyang mga mata upang sumilip sa pamamagitan ng mga bintana ng Crystal Palace, at sa gumagapang na itim ng malalim na dagat. Walang kakaibang nangyari. Dumaan sa bintana, isang paaralan ng mga isda ang lumipas. Mukhang masaya sila. Sa kabila ng mga nakapatong na buhangin na bumubuo sa seabed, iba't ibang uri ng buhay dagat ang naglakbay. Ngunit si Hansen, sa kabila ng tahimik na tanawin, ay naramdaman pa rin na may mali. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Bigla, lumitaw ang isang malaking nilalang sa paningin ni Hansen. Ito ay isang 30 metro ang haba na silver shark. Ang katawan nito ay binubuo ng mga metal na kaliskis. Habang lumalangoy ito, malalaking alon ang sumunod sa kanyang paggalaw. Nakakatakot tingnan ang higanting silver shark. Ngunit matapos tingnan ito ng mabuti ni Hansen, napagtanto niyang hindi iyon ang sanhi ng kanyang pagkabalisa. Hindi iyon ang nagdulot ng kanyang takot. Binuksan ng silver shark ang bibig nito na sinusubukang lunukin ng isang nakakatakot na malaking halaga ng isda. Parang sila ay lulunukin ng isang pasukan ng isang yungib, ang mga isda na nakaramdam ng panganib ay nagsimulang lumangoy ng may takot. Ito ay kaguluhan. Habang nangyayari ito, nakita ni Hansen ang isang maliit na asul na liwanag sa malayo. Ito ay papalapit, at habang ginagawa ito, ang kapangyarihan ng asul na liwanag ay tumaas. Pagkatapos ay nagsimulang tumalon ito ng kakaiba. Habang papalapit ang asul na liwanag, lumalaki ang pag-aalala sa puso ni Hansen. Nang sa wakas ay maabot nito ang isang nakikitang distansya, sa wakas ay nakita ni Hansen kung ano ito. Ito ay isang 3 metrong taas na seahorse. Ang katawan nito ay nagniningning ng asul, na parang ito ay nakabalot sa isang asul, nagbabagang apoy. Isang higanting asul na seahorse. Ang balat nito, bagaman asul, ay medyo mapatla, kupas na parang balat ng isang matanda, tuyo na puno. Ang mga mata nito ay kabaligtaran, gayunpaman, nagniningning na parang 2 pinino na sapphires. Isang malamig na asul na liwanag ang nagniningning mula sa loob ng mga ito.
Kung tititigin mo ang mga mata na iyon, parang ikaw ay hinihila sa isang walang katapusang balon ng kawalan ng pag-asa. Ang noo ni Hansen ay tumutulo ng malamig na pawis, at ang mga patak ay umabot na sa kanyang mga pisngi. Habang pinapanood niya ang seahorse, hindi siya gumalaw ng isang kalamnan. Ang kanyang kinatatakutan ay nakumpirma sa presensya ng bagong nilalang sa dagat na ito. Habang papalapit ang seahorse, ang higanting katawan ng silver shark ay tumigil sa tubig. Pagkatapos ay nagsimulang manginig na parang nakakita lang ito ng isang nakakatakot na bagay. Hindi nagmamadaling lumangoy ang seahorse, sa halip ay dahan-daang lumulutang patungo sa shark. Habang papalapit ang seahorse, mas lalong nanginginig ang shark. Gayunpaman, ito ay nakalock sa lugar, tila hindi makagalaw. Sa huli, naabot ng seahorse ang higanting silver shark. Bagaman hindi partikular na maliit ang seahorse, ito ay maliit kumpara sa silver shark. Napakakakaiba na makita ang isang silver shark na kasing laki na natatakot sa isang maliit na seahorse. Ang mga metal na kaliskis na nakabalot sa shark ay nanginginig sa takot. Tumingin ang asul na seahorse sa shark, pagkatapos ay binuksan ang bibig nito na parang isang speaker. Isang asul na apoy ang lumabas sa bibig nito, ngunit hindi ito napatay ng tubig dagat. Ang apoy ay itinutok sa mga pilak na kaliskis ng shark. Ang maliit na asul na apoy ay kasing laki lamang ng isang kamao, ngunit nang makipag-ugnayan ito sa shark, ang buong nilalang ay nag-apoy. Ang asul na apoy ay nagngalit sa tubig. Ang higanting silver shark ay nag-iikot sa sakit, ngunit tumanggi pa ring tumakas. Ang katawan ay gumalaw, ngunit sa pamamagitan lamang ng pag-ikot mula sa sakit na sinusubukan nitong tiisin. Nakakatakot na tanawin ang makita. Ilang sandali lang, ang higanting silver shark ay naging abo na lamang. Dito, sa ilalim ng dagat, isang shark ay nasinunog sa abo. Ang asul na apoy ay namatay, habang ang alikabok ng biktima nito ay nahulog upang maging isa sa mabuhanging seabed. Si Hansen, matapos masaksihan ang lahat ng ito, ay natakot. Hindi niya maiwasang isipin, super creature. Ang bagay na ito ay dapat na isang super creature mula sa ikalawang silungan. Bagaman hindi pa niya nasaksihan ang tunay na lakas ng seahorse, sapat na ang paningin ng asul na apoy upang ipahiwatig kung saan ito nagmula. Habang nakatayo si Hansen na walang kibo sa takot, ang seahorse ay lumingon upang harapin ang bintana na kanyang tinitignan. Bigla, ang katawan ni Hansen ay nakaramdam ng lamig. Isang lamig sa kanyang puso ang nagugat at lumalaki. Gayunpaman, ang ginawa lamang ng seahorse ay tumitig. Kasunod nito, lumingon ito at umalis. Ilang sandali lang, tuluyan na itong nawala sa itim ng malalim na dagat. Nang mawala na ito, bumagsak si Hansen sa sahig na parang pagod. Ang mga damit niya ay nabasa ng kanyang pawis. Nakakatakot iyon. Gaano kaya kalakas ang super creature na iyon? Ang paraan ng pagtingin nito at kung paano ito kumilos ay sapat na nakakatakot, nanginginig ang boses ni Hansen habang nagsasalita. Ang apoy na ibinugan ng seahorse ay nagpatakot kay Hansen. Ang pag-iisip ng isang nilalang na nagtataglay ng apoy na maaaring magsinunog ng isang higanting nilalang na may sacred blood sa abo habang nakalubog sa ilalim ng dagat ay isang nakakatakot na bagay. Nakikita na ang direksyon kung saan umalis ang seahorse ay ang daan patungo sa seabed shelter, nakaramdam muli ng lamig si Hansen. Ang seabed shelter ba ang nasa itaas ng isang royal spirit shelter? Habang nararamdaman pa rin ni Hansen ang takot, nakita niya ang isang asul na apoy na lumitaw sa malayo. Anong kawawang nilalang ang naging biktima ng seahorse sa pagkakataong ito? Kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin at iniutos sa mermaid princess na dahan-daang patakbuhin ang crystal pala sa direksyon kung saan pumunta ang seahorse. Hindi siya naglakas loob na magmadali, habang nakatitig siya sa asul na apoy sa malayo. Naisip ni Hansen na hindi patas, at gusto niyang makita kung ang seahorse ay isang nilalang mula sa seabed shelter. Upang matuto ng higit pa, hinanap niya ngayon na sundan ito. Hindi nagtagal, nabigo si Hansen. Naabot nila ang isang lugar na hindi kalayuan sa seabed shelter, at napagtanto niyang patungo nga ito doon ang seahorse. Sa kanyang paggalaw, ang mga sunog na labi ng iba't ibang nilalang sa dagat ay naiwan upang mag-apoy sa seabed. Bakit ginagawa nito? Ngayon, sa malayo, ang higanting seabed shelter ay nakita. Pinatigil ni Hansen ang mermaid princess at umalis. Kung ang asul na seahorse ay talagang nagmula roon, nangangahulugan iyon na hindi na maglakas loob si Hansen na bumisita sa loob ng maraming taon. Ang Crystal Palace ay pabalik na nang mapansin ni Hansen na ang tubig dagat ay nag-ilaw. Ang tubig sa paligid ng Crystal Palace ay asul na ngayon, at kasing liwanag ng araw. Nagbago ang mukha ni Hansen, na parang may naisip lang siya. Tumingin siya pabalik sa direksyon ng seabed shelter at nakita niya itong nalilibing sa isang asul na apoy.
Para itong isang asul na purgatorio, kung saan ang isang kakaibang asul na liwanag ay nag-aapoy ng labis. Kabanata 547. Ano ang nangyayari? Sinunog lang ng asul na seahorse ang buong silungan. Pinanood ni Hansen habang nalilibing ang silungan sa asul na apoy. Ang kanyang isipan ay nagyelo sa pagkabigla. Ang asul na apoy ay umabot sa 12 milya ang haba at umiikot ito sa buong seabed shelter. Mas kakaiba pa ang katotohanan na walang espiritu o nilalang ang nakaligtas mula roon. Tahimik ang lugar na nakapalibot sa silungan. Ang tanging paggalaw na nakikita ay ang seabed shelter na ngayon ay binubuo ng asul na apoy na parang impyerno. Napakaliwanag ng mga apoy na ang buong dagat ay naiilawan na ngayon ng asul. Ang mga apoy ay nag-alab sa seabed sa loob ng isang oras, at nang sa wakas ay humina ang bagong kulay ng dagat, ang seabed shelter ay naging isang bunten ng abo na lamang. Kung hindi na natili ang itim at sunog na alikabok sa malinaw na buhangin ng seabed, hindi maniniwala si Hansen na umiral man lang ang lugar na kilala bilang seabed shelter. Nang makita ang anino ng asul na seahorse na naglaho, sa wakas ay naglakas loob si Hansen na patakbuhin ang Crystal Palace ng mas malapit sa lugar kung saan dating umunlad ang seabed shelter. Ang seabed para sa nakapalibot na 12-dosenang milya ay ngayon ay isang sunog na tanawin. Wala nang natira. Ang nakamamatay na apoy ay nag-burn ng lahat ng dating naroon. Nanginginig si Hansen, at ang kanyang puso ay tinamaan ng tunay na takot. Hindi niya maisip kung gaano kalakas ang asul na seahorse na iyon, upang mabawasan ang isang silungan na 12 milya ang haba, sa alikabok at mga alaala lamang. Kung ang mga super creature ay kasing takot ng asul na seahorse na iyon, bagaman na perfect ko na ang 4 sa aking mga djinn, hindi ko naniniwala na makakalaban ako sa kanila. Kaya ko bang tiisin ang isang dila ng asul na apoy na iyon? Nag-aalala si Hansen sa pag-iisip na babalik ang asul na seahorse, kaya iniutos niya sa Mermaid Princess na patakbuhin ang Crystal Palace palayo. Matapos umalis sa lugar na iyon, medyo huminahon ang isipan ni Hansen. Nang siya ay nasa gitna ng mga labi at labi ng silungan, nakita niya kung saan pumunta ang seahorse. Ito ay patungo sa Seabed Trench, isang nakakatakot na lugar na parang bitek na maaaring humantong sa impyerno. Tumingin si Hansen sa direksyon na iyon at nakaramdam ng takot na iniiwasan ng malayong pag-iisip na habulin ang nilalang. Ang water buffalo na pinatay ni Hansen ay nakakuha ng sapat na pagkain para sa susunod na buwan. Gayunpaman, matapos makita ang asul na seahorse, ang interes ni Hansen sa pangangaso sa malalim na dagat ay humina ng malaki. Paano ko kaya papatayin ang asul na seahorse na iyon? Kung makuha ko ang beast soul nito, hindi ko maisip kung gaano kakilakilabot ito para sa iba. Ang puso ni Hansen, nang isipin ito, ay parehong excited at natatakot. Habang nasa unang silungan siya, napakahirap para kay Hansen na patayin ang isang super creature. Hindi ito magaganap hanggang sa magkaroon siya ng grupo ng mga super soldier sa kanyang tabi na makakapatay ng isa. Ang mga super creature ng ikalawang silungan ay mas nakakatakot pa. Hindi alam ni Hansen kung kaya niyang patayin ang isa, kahit na nagawa niyang palakasin ang kanyang sacred Geno points. Kung hindi niya kaya, lahat ay nakasalalay sa kanyang paggamit ng Hyper Geno Arts. Gayunpaman, hindi niya maaaring ipagsapalaran ang pagmamadali sa pag-aaral ng Dangsu Sutra. At wala siyang ideya kung kailan niya magagawang buksan ang kanyang unang Gene Lock. Dahil bumalik na siya sa alyansa, nagplano si Hansen na bumisita muli sa virtual training camp sa base militar upang masanay pa sa duel. Ang kanyang mga pag-iisip kung kaya niyang patayin ang isang super creature ay hindi makatotohanan sa pinakamaganda, ngunit ang kanyang dating target na isang twin spirit ay magiging isang magandang kalaban na makakalabanan sa susunod. Ang Mermaid Princess ay nakakontrol sa Crystal Palace, kaya posible na ang twin spirit ay mayroon ding katulad ng mga bentahe. Maaari niyang isipin ang magagawa niya dito kapag nakuha na niya ito. Marahil ay magiging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap kapag gusto niyang harapin ang isang super creature. Matapos makita ang asul na seahorse, nagpasya na ngayon si Hansen na palakasin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng anumang paraan. Habang papasok siya sa virtual training camp, inanyayahan siyang makipag-duel. Ito ay mula sa virtual training camp ID ni Qin Zuan, Ziyang Fei. Tinanggap ni Hansen at pumasok sa silid na ito na Ziyang Fei. Coach, mayroon ka bang oras para magbigay ng isa pang aralin? Tumingin si Qin Zuan kay Hansen ng may pag-asa. Walang mga aralin ngayon, ngunit natutunan ko ang isang bagong kasanayan sa espada kamakailan. Marahil ay gusto mong magsanay kasama ko. Tanong ni Hansen nang walang pakialam. Hindi niya alam na ang kanyang kalaban ay si Qin Zuan, naisip lang niya na si Ziyang Fei ay isang magaling na mandirigma na hindi pa niya nakikilala. Okay lang na magsanay ng duel kasama siya.
Bagong kasanayan sa espada. Nanlaki ang mga mata ni Qin Zuan. Para sa isang elite na mag-adopt ng isang bagong kasanayan sa espada, mausisa siyang malaman kung ano ito. Kinuha ni Hansen ang isang mahabang espada at nagsimulang makipagduel sa kanya. Ang dual sword skill ni Hansen ay nabago ng malaki. Bagaman hindi pa perpekto, ito ay isang kompletong dual blade sword skill. Gumagamit ng dagger si Qin Zuan. Naisip niyang siya ay aatakihin ng isang uri ng mabangis na bagyo, ngunit hindi. Bagaman malakas ang mga pag-atake ni Hansen, hindi ito gaanong makapangyarihan. Nagdulot ito ng pagkalito kay Qin Zuan. Bakit mag-abala ang isang elite tulad ni Hansen na matuto ng isang kasanayan na hindi gaanong makapangyarihan? Ito ay dahil ipinapalagay ni Qin Zuan na ang karakter ni Hansen ay isang makapangyarihang elite at hindi alam na siya mismo si Hansen. Gayunpaman, hindi niya pinagdudahan ang kanyang desisyon at pinag-isipan lamang kung bakit pipiliin niya ang ganitong kasanayan. Mabilis na napansin ni Qin Zuan ang problema at nakilala ang sword skill na ginagamit ni Hansen. Naisip niya sa kanyang sarili, hindi ba iyon ay isang sword skill na karaniwang ginagawa ng dalawang tao? Talagang gumagamit siya ng isang sword skill na idinisenyo para sa dalawa, hindi ba? Binabago ba niya ito para magamit ng isang tao lamang? Nakita na ni Qin Zuan ang kasanayan na iyon sa aksyon dati, at matapos itong makilala, nagulat siya. Ang isang tao ay dapat na isang malakas na elite upang ma-modify ang isang S-class skill sa ganoong paraan. Sino ang gagastos ng napakaraming oras at pagsisikap upang gawin iyon tulad ng taong ito? Bukod dito, ang pagbabago ng isang kasanayan para sa dalawang tao sa isang kasanayan para sa isang tao lamang, hindi ba walang kabuluhan iyon? Kung mayroon siyang oras na iyon, bakit siya nag-abala na matuto ng isang kasanayan para sa dalawang tao? Upang magkaroon ng oras at pagsisikap na italaga sa isang bagay na tulad nito, dapat ay talagang nababagot siya, o kung ano pa man. Hindi naglakas loob na mag-slow down si Qin Zuan at ginawa ang lahat ng kanyang makakaya sa pakikipaglaban kay Hansen. Kung hindi para sa kanyang sariling pagpapabuti, marahil ay para sa kanyang kapakinabangan. Gamit ang mga kasanayan na taglay ni Qin Zuan, mabilis niyang napansin na maraming mga depekto at problema sa nabagong kasanayan ni Hansen. Kaya mas nakatuon siya sa kanyang pag-atake, upang subukang ipakita sa kanya ang mga pagkakamaling iyon. Nag-training si Qin Zuan kasama si Hansen ng medyo matagal. Napansin niyang patuloy niyang binabago ang kasanayan at pinahuhusay ang bisa nito habang patuloy siya. Habang mas matagal silang naglalaban, mas naging makapangyarihan si Hansen sa paningin ni Qin Zuan. Ano man ang depekto o kahinaan na natuklasan niya, pagkatapos ng kanyang unang pag-atake upang makuha ang atensyon dito, mabilis niyang naitama ito at hindi na ito lilito muli, na nagpapakita ng isang kahusayan na hinahangaan niya. Naisip ni Qin Zuan na dapat ay nagsimula pa lang siyang mag-modify nito at hindi niya alam na matagal na pala siyang nagpapabuti nito. Maraming problema ang natuklasan niya sa kanyang nakaraang pagsubok sa kasanayan, ngunit pagkatapos ay kulang siya ng mga pagkakataon upang subukan ito ng higit pa. Sa tulong ni Qin Zuan sa pag-highlight ng lahat ng mga problema, ang sword skill ay mabilis na papalapit sa pagkumpleto. Nasaksihan ni Qin Zuan ang isang sword skill para sa dalawang tao na naging isang kasanayan para sa isang tao lamang, at nagulat siya. Gayunpaman, ang pinakamasasayang bagay para sa kanya ay ang kakayahan ni Hansen na epektibong kontrolin ang dalawang bagay gamit ang isang isip. Ang dalawa niyang kamay ay kayang mag-cast ng isang sword skill, na nagparamdam sa kanya na parang nakikipaglaban siya sa dalawang tao. Hindi nakakagulat na hindi siya pupunta sa Saintfall upang matutunan ang dual sword skill. Walang mga kakaibang sword skill doon. Ang nabagong dual skill na ito ay talagang kahanga-hanga. Mayroong malaking paghanga si Qin Zuan kay Hansen sa kanyang puso. Dahil natutunan at napanood niya si Hansen na mag-modify ng dual sword skill, gusto niyang makita kung kaya niyang matutunan ang kasanayan para sa kanyang sarili. Kabanata 548. Masaya si Hansen nang lumabas siya sa virtual training camp. Matapos magsanay kasama si Ziyang Fei, ang dual sword skill ay lubos na napabuti. Naligo si Hansen habang humuhampa ng kanta. Nang matapos siya, humiga siya sa kama nang tumunog ang kanyang communicator. Nang tingnan niya kung sino ang tumatawag, nakita niyang si Qin Zuan. Qin Zuan, napakagabi na para tumawag ka. Ipagpapalagay ko lang na wala kang boyfriend, biro ni Hansen sa kanya. Nagsisilbi si Qin Zuan sa hukbo, ngunit madalas silang magkausap. Bagaman hindi na sila naglalakbay sa parehong bilog, sanay pa rin si Hansen na tawagin siyang Ting Chin. Madalas akong nagde-date pero wala pa akong nakikitang angkop. Hindi gaanong nagmamalasakit si Qin Zuan sa mga bagay na ito. Walang pakialam na nagpatuloy siya, narinig kong pinag-uusapan kaniyang Manly, mahusay ang ginagawa mo, at pinuri kanya ng husto.
Halos akalain kong isang manly doppelganger ito. Ang papuri ni Tim Chin ay nagpapahalaga sa aking mga ginawa. Tumawa si Hansen, ngunit gusto niyang baguhin ang paksa. Nakilala ito ni Chin Zuan. Inikat niya ang kanyang mga mata at wala nang sinabi tungkol dito. Kumurap siya at pagkatapos ay sinabi, pumunta ka ba sa virtual training camp? Oo. Sasabihin na sana ni Hansen ang kanyang virtual training camp ID, ngunit nagpatuloy si Chin Zuan at sinabi, kanina, nakilala ko ang isang elite sa virtual training camp, at marami akong natutunan mula sa kanya. Anong uri ng elite? Tanong ni Hansen. Ipinapalagay kong isang mahusay na general sa hukbo o isang top surpasser pa nga. Hindi lang siya master ng lahat ng Hyper Geno Arts kaya rin niyang baguhin ang mga ito para umangkop sa kanya, masiglang sinabi ni Chin Zuan sa kanya. Nang marinig niya ito, naisip ni Hansen na may mali. Sa isang kakaibang tono, sinabi niya, ano ang ID ng Ilaiteng ito? Ito ay a little soldier on the battleship. Nakita mo na ba siya dati? Tanong ni Chin Zuan. Hindi. Talagang hindi. Mabilis na sagot ni Hansen. Nagulat siya dahil hindi niya alam na si Chin Zuan ay si Zuan Fei. Okay lang kung hindi mo pa. Hindi na kailangang kabahan tungkol dito. Inikat muli ni Chin Zuan ang kanyang mga mata at pagkatapos ay sinabi, kung sakaling makita mo siya, balang araw, dapat mong tandaan na tanungin siya. Marahil ay may matututunan ka sa kanya. Ang balon ng mga kakayahan ng taong iyon ay walang hangganan. Ginagarantiya ko sa iyo na ang anumang ituturo niya ay magiging napakakaganda. Tandaan ko iyan. Pinanatili ni Hansen ang kanyang kalmado. Ano ang iyong ID sa training camp? Tanong ni Chin Zuan. Natatakot akong hindi ako makakabisita sa training camp sa loob ng ilang panahon. Sabihin mo sa akin ang iyong ID at idadagdag kita sa susunod na pagbisita ko doon. Sabi ni Hansen. Okay, ang aking ID ay Ziyang Fei. Sabi ni Chin Zuan. Ziyang Fei. Well, sino ang emperador? Alam ni Hansen na si Chin Zuan ay si Ziyang Fei, kaya tumawa siya. Wala pang nagpakita na may tamang katangian upang maging aking emperador. Medyo nagpout si Chin Zuan habang sinasabi ito. Noong nasa paaralan ako, ang aking ID ay Black Fist Emperor. Gusto mo bang mag-team up sa akin dahil ako ay isang emperador? Sige, pumunta ka rito. Ngumiti si Chin Zuan kay Hansen. Biglang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam si Hansen. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi, sa totoo lang, marahil ay hindi. Bilang emperador, kahit ako ay hindi makakayanan ka. Ang dami mong sinasabi. Kung sasabihin ko kay Jianran mamaya, gusto kong makita kung paano ka papahirapan. Huminga ng malalim si Chin Zuan at nagpatuloy, itatanong ko sana sa iyo na tulungan mo akong magsanay ng sword skill na natutunan ko sa elite. Ngunit okay lang kung wala kang oras na bumisita sa virtual training camp. Maliligo na ako. Pagkatapos noon, ibinaba ni Chin Zuan ang tawag. Sobrang coincidence ito. Si Ziyang Fei ay si Tim Chin. Dinilaan ni Hansen ang kanyang mga labi. Nagtataka siya kung palihim niyang alam na siya ang mahusay na elite na patuloy niyang tinutukoy. Kung hindi, ano ang magiging itsura niya kung sasabihin niya sa kanya? Hindi ko inaasahan na mapapalampas ni Tim Chin ang isang bagay. Iniisip ni Hansen ang isang paraan kung saan maaari niyang biruin siya sa susunod na magkita sila. Magiging matamis na katarungan iyon para sa huling biro na ginawa niya sa kanya. Bago pa man makaisip ng paraan si Hansen, tumunog muli ang communicator. Sa pagkakataong ito, siyang manly iyon. Ang espesyal na security outfit ng Goddess Shelter ay binubuo lamang ng dalawa sa kanila. Hindi pa sila nakakahanap ng mga bagong miyembro dahil walang mga potensyal na kandidato ang gustong pumunta sa Goddess Shelter. Masyadong malayo ang silungan mula sa lahat ng iba pa, at napakakaunting mga tao ang bumibisita upang pumili. Matapos niyang sagutin, nakita niya siyang manly na nakasuot lamang ng kanyang pijama. Nakalantad ang kanyang mapuputing balikat, pati na rin ang kanyang magaganda, mapuputing binti. Pinuri siya ni Hansen sa pamamagitan ng pagsasabi, medyo malamig, pero ang mga binti mo ay nakamamanghang. Maaari akong makipaglaro sa mga magagandang binti na iyon sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay nakaramdam ng kakaiba si Hansen. Siyang manly ay isang seryosong tao sa karamihan ng mga pagkakataon, at bihira mo siyang makita na hindi nakasuot ng kanyang mga uniforme sa militar o pakikipaglaban. Bakit nagpalit ng damit siyang manly at biglang nagsimula ng makipag-usap sa kanyang pijama? May mali. Ang mukha niyang manly ay hindi maganda ang hitsura, at ang kanyang pagsasalita ay nagmamadali. Ano ang nangyari? Kumunat ang noo ni Hansen. Kung nagmamadali siyang manly, dapat ay may kinalaman ito sa Goddess Shelter. May mga taong mula sa labas ang nakadiscover sa ating silungan.
Dose-dosenang sila. Sa tingin ko sila ang mga taong sinabi mo, sa Icefields. Sabi niyang Manly. Alam mo ba kung aling silungan sila nagmula? Seryoso ring tumingin si Hansen. May nagtanong sa kanila, at sinabi nilang sila ay mula sa Black God Shelter. Ngunit bago pa ako makarating, umalis na sila. Nag-aalala ang hitsura niyang Manly, at pagkatapos ay nagtanong, gagawin ba nila ang isang bagay sa atin? May 70% na posibilidad na susubukan nilang gumawa ng isang bagay. Sa Icefields, hindi gaanong marami ang mga mapagkukunan na madaling makuha upang magtayo ng isang royal shelter. Hindi malamang nahahayaan nilang mawala ang Goddess Shelter. Sabi ni Hansen. Ano ang dapat nating gawin? Kulang ang kapangyarihan ng Goddess Shelter upang labanan ang pag-atake ng isang malaking puwersa. Maliban kay Hansen, walang isang elite na may 100 sacred Geno points na kabilang sa Goddess Shelter. Wala tayong magagawa. Kung maglakas loob silang dumating, hayaan mo sila. Dapat kang magpadala ng isang tao upang bantayan ang mga Snowy Mountains. Kung makakatanggap ka ng bagong impormasyon, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Kung hindi sila darating, okay lang iyon. Kung darating sila, mabuti na rin na maharap ko sila. Papatayin ko ang sino mang lumapit. Malamig na sabi ni Hansen. Sa Black God Shelter, malalim ang usapan ni na Black God at ng manager ng Black God Shelter. Ang mga ekspresyon sa mukha ng maraming tao ay mga ekspresyon ng excitement. Ang isang grupo ng mga tauhan ni Black God ay naglakbay ng lampas sa mga Snowy Mountains, at natuklasan ang presensya ng isang royal shelter na sinakop ng mga tao. Narinig din nila na sa loob ng silungan, mayroong isang evolver na may higit sa 100 sacred Geno points. Ito ay napakagandang balita para sa kanila. Ang may-ari ng silungan ay si Hansen. Malamig at nakakatakot ang mga mata ni Black God. Hindi na siya makapaghintay na punitin si Hansen. Ang problema lang ay lagi siyang nag-iisa at mahirap siyang subaybayan. Napakagandang balita na malaman na natuklasan nila ang kanyang silungan. Boss, walang paraan na mali ang ating impormasyon. Ang silungan na ito ay dapat na pag-aari ni Hansen. Tinanong pa nga namin ang mga tao doon tungkol sa hitsura ni Hansen, at halos kumpirmahin nila ito para sa amin, sabi ng isang evolver. Mabuti, tipunin ng mga tropa sasakupin ko ang silungan na iyon. Ang mga mata ni Black God ay may nakamamatay na tingin. Kabanata 549. Papunta sa Goddess Shelter, dinala ni Black God ang 6 na evolver, bawat isa ay may higit sa 100 sacred Geno points. Dinala rin niya ang mahigit 200 elite evolver mula sa Black God Shelter. Kasunod ng kanilang pagsisiyasat sa mga kapangyarihan ng Goddess Shelter, napag-alaman nila na ang kanilang mga puwersa ay higit sa 10 beses ang halaga na kailangan upang burahin ang Goddess Shelter. Tumawid si Black God at ang kanyang mga tropa sa isang ligtas na landas na minarkahan at may mga palatandaan, upang maiwasan ang mga mapanganib na rehiyon ng mga bundok. Naglakbay sila buong gabi upang makarating sa Goddess Shelter. Pagtawid sa haba ng saklaw ng bundok, sa wakas ay nakita ni Black God at ng kanyang mga tao ang malaking puting kastilyo sa tuktok ng isang bundok na natatakpan ng nyebe. Parang kinuha ito ng diretso mula sa isang fairy tale. Ito ay isang royal shelter. Mahigpit na sinabi ni Black God habang pinamumunuan niya ang kanyang mga tao patungo rito. Mabilis na papalapit ang kanilang hukbo. Hindi maliit na tagumpay para kay Black God ang pagtuklas ng katotohanan na pag-aari ni Hansen ng Goddess Shelter. Hindi gaanong marami ang mga bihasang tao doon, at ang lokasyon nito sa tuktok ng isang bundok ay tiyak na magpapadali sa mga bagay para kay Black God at sa kanyang hukbo. Hindi niya bibigyan si Hansen ng kahit isang sandali ng pahinga. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya tungkol sa posibilidad na humingi ng tulong si Hansen kay Li Xinglun, na masayang dadalhin ang kanyang sariling mga tauhan upang palakasin ang mga depensa ng Goddess Shelter. Bagaman may bumalik upang sabihin na si Hansen ang evolver na may higit sa 100 sacred Geno points sa Goddess Shelter, idinagdag nila na sa kanilang kaalaman, walang ibang elite na naruroon. Ngunit natatakot pa rin si Black God sa mga kakayahan ni Hansen, kaya dinala niya ang 6 na evolver na may 100 sacred Geno points bawat isa at karagdagang 200 elite troops. Labis siyang sabik na durugan ang Goddess Shelter. Kung naruroon din si Hansen, papatayin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Gusto ni Black God na gawing maikli ang kanyang paglalakbay doon, alam na maaaring nahulaan na ni Hansen na papunta na siya. Okay lang iyon, gayunpaman. Kahit na alam niya kung ano ang mangyayari, wala siyang kapangyarihan upang labanan at lumaban pabalik. Wala nang ibang gusto si Black God kundi durugan ang Goddess Shelter ni Hansen nang mas mabilis hanggat maaari. Nagising si Hansen at nakatanggap ng balita mula kay Yang Manly tungkol sa nangyayari. Sa isang iglap, na-teleport niya ang kanyang sarili sa Goddess Shelter.
Sa mga sumunod na araw, wala siyang ginawa. Ang tanging ginawa niya ay maghintay na magpakita si Black God. Kilala na niya ito ng sapat upang malaman na hindi niya hahayaang makaligtaan ang pagkakataong ito. Ang buong Goddess Shelter ay nasa mataas na alerto, handa para sa labanang darating. Ang mga tropa mula sa Goddess Army ay nagbantay sa mga kuta, habang ang mga ordinaryong mamamayan at iba't ibang mga mangangalakal ay nanunood mula sa malayo na may kinakabahang paghinga. Gaano man kabagal sila, nararamdaman nila na may malaking mangyayari sa Goddess Shelter. Nang makarating si Hansen sa tore ng gate, sa wakas ay nakarating na si Black God at ang kanyang mga tropa sa walang laman na parang ng bundok, ang isa na nasa harap ng mga pader ng Goddess Shelter. Mahigit 200 sa mga elite ni Black God ang nakasakay sa mga Snow Wolves, at nakahanay sa isang porma sayon. Ang 6 na Evolver na dinala ni Black God ay nangunguna sa porma sayon. Nakasakay din sila sa mga hayop, at ang mga mata ng lahat sa parang na iyon ay nakatuon na ngayon sa Goddess Shelter na nasa kanilang harapan. Saan nanggaling ang lahat ng mga taong ito? Mayroon bang ibang silungan sa malapit? Siyempre meron. Ang ating Goddess Shelter ay walang gaanong elite. Tingnan mo ang 200 Snow Wolves doon. Kahit na nagawa nating ibenta ang lahat sa Goddess Shelter, walang paraan na makakabili tayo ng ganoong kalaking halaga. Tingnan mo ang porma sayon na kanilang ginagawa. Mukhang aatakihin nila ang ating silungan. Mas maganda siguro kung sakupin nila ang ating silungan. Si Hansen ay isang malaking maniningil ng buwis, marahil ang bagong pamamahala ay hindi na tayo magnanakaw ng sobrang pera. Tingnan mo ang porma sayon na iyon, tingnan mo lang. Walang paraan na makakalaban si Hansen sa isang puwersa na ganyan. Sa tingin mo ba susuko siya? Kuwait, ang mga karaniwang tao ng Goddess Shelter ay nag-uusap ng masigla tungkol sa mga pangyayaring nagaganap. Nakasakay si Black God sa isang unicorn black wolf. Ang mga mata nito ay kumikinang ng isang nakakagulat na lamig. Ang hayop ay lumakad ng 2 hakbang pasulong at hinugot ni Black God ang isang itim na mahabang espada. Itinaas niya ito patungo sa paningin ni Hansen na nakatayo sa tore sa itaas ng gate ng lungsod. Pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, "Ako ang pinuno ng hukbo ng Black God, Black God." Si Hansen ay isang walang hiya at bastos na tao. Sinugod niya ako ng isang brutal na lason at halos mamatay ako. Ngayon, dumating ako upang wakasan ang sama ng loob na nararamdaman ko laban sa kakilakilabot na taong ito. Ito ay sa pagitan namin. Kung susuko ang iba sa inyo, bibigyan ko kayo ng buhay. Ang mga tumutulong kay Hansen at sinusubukang pigilan ako sa aking paghihiganti ay walang awa na papatayin. Matapos ang talumpati, pinag-iwas ni Black God ang mahabang espada sa kanyang kamay at pinutol ang isang glacier na nasa kanyang harapan. Ang lakas ng ganitong pag-atake ay nagdulot ng takot sa mga puso ng mga nasa Goddess Shelter. Patayin! Ang 200 Evolver sa likod ni Black God ay sabay-sabay na sumigaw ng salitang ito. Napakasigla nito, parang ang langit ay napunit ng isang ligaw na kulog. Masyado siyang malakas. Si Black God ay isang elite na may higit sa 100 sacred Geno points, at ang mga tao sa likod niya ay mga makapangyarihang Evolver. Gamit lamang ang maliliit na puwersa ng Goddess Shelter, paano tayo umaasa na matatalo natin sila? Nararapat lang sa kanya. Dapat nang namatay ang mga taong tulad ni Hansen noon pa man. Oo, nararapat lang sa kanya. Hindi alam ni Hansen ang kanyang lugar, at ang ginawa niya kamakailan ay sobra-sobra na. Sinugod niya ang isang tao ng lason. Ngayon na hinahanap siya ng mga taong iyon, patay na siya. Ang kanilang pagnanais na patayin siya ay ganap. Tatakas ba siya pabalik sa alyansa? Hindi ko siya nakikita na nakakalabas sa sitwasyong ito sa ibang paraan. Nakita mo ba ang 6 pang tao sa likod ni Black God? Mukhang tigre at lobo silang lahat. Nakakatakot na makapangyarihan. Marahil ay mga Evolver din sila na may higit sa 100. Ang mga sundalo na nasa ilalim ng utos ni Hansen ay malamang na hindi pa nga makatanggi sa pagsulong ng isa. At ang Black God na iyon ay may 6 sa kanila. 6. Mabuti na lang at papalabas na si Hansen. Ang dami ng pera na kinukuha niya sa atin bawat buwan ay nakakatawa. Nararapat lang sa kanya ang mangyayari sa kanya. Ang mga taong nag-uusap ay ang mga sumali sa Goddess Army ngunit kalaunan ay tumigil. Ayaw nilang makipagkompetensya sa kanilang serbisyo, sa halip ay gusto lang nilang umani ng kapakanan. Nang sakupin ni Hansen ang Goddess Shelter, mas maingat niyang tinrato ang mga nasa Goddess Army. Ngunit para sa mga nagreklamo, siniguro niyang makolekta ang kanilang upo, buwis, at bayad sa pagpasok. Bilang resulta, hindi nila gusto si Hansen at gusto nilang makita siyang magdusa ng malaking kapigatian. Hindi kailanman pumasok sa kanilang isipan na kung hindi nasakop ni Hansen ang Goddess Shelter, malamang na mas masama ang kanilang buhay. Ngunit ganito ang mga tao.
Gaano man kaganda ang pakikitungo mo sa isang tao, ang paggawa ng isang bagay na sumasalungat sa kanilang mga ideal ay isang bagay na matatandaan nila. Bihira nilang maalala ang mabuti. Nababahala ang mga mangangalakal ng Goddess Shelter. Hindi nila pinag-uusapan kung sino ang kasalukuyang may-ari ng Goddess Shelter, gusto lang nilang malaman kung ang lugar ay makakakita ng isa pang pagpapalit ng pagmamay-ari kung ang mga buwis ay tataas o bababa. Lahat ng mga sundalo ng Goddess Army ay namumutla. Ang ilang mga elite ay nakakakita na talagang makapangyarihan ang mga elite ni Black God, at naisip na ang kanilang pagtatangka na ipagtanggol ang Goddess Shelter ay malamang na walang saysay. Boss, dapat ba tayong umatras? Kumunat ang noo ni Uncle Ching. Ang kapangyarihan na ipinakita ni Black God ay malinaw na malayo sa kaya ng Goddess Shelter na labanan. Hindi. Manatili kayo rito. Kalmado na sabi ni Hansen. Tinitigan niya si Black God at ang kanyang hukbo na 200 evolver. Tumalon si Hansen mula sa tore ng gate at lumapag sa parang sa harap ng gate. Mag-isa siyang lumapit kay Black God. Itinaas ni Black God ang kanyang kamay at nagsignal sa hukbo na manatili. Mahigpit niyang pinanood ang paglapit ni Hansen at ngumiti. Ano ang ginagawa ni Hansen doon, mag-isa? Tanga, pero bahala na, ano pa ang magagawa niya? Mukhang sumusuko na siya. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay hindi matatawid. Hindi siya makakalaban. Tihi. Si Hansen, na napakayabang sa lahat ng oras na ito, sa wakas ay nakukuha na ang nararapat sa kanya. Nararapat lang sa kanya. Marahil iniisip ng karamihan sa mga tao na masyadong malaki ang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng dalawang puwersa, at na lumabas si Hansen doon upang sumuko. Kabanata 550. Nag-aalala siyang Manly. Ang mga puwersa ng Black God Shelter ay makapangyarihan, na may 7 elite na may higit sa 100 sacred Geno points. At hindi pa kasama ang kanilang reserba ng karagdagang 200 tropa na itinalaga bilang mga makapangyarihang evolver. Ang pinagsamang mga puwersa na nagsimula upang atakehin sila ay masyadong malakas para labanan ng Goddess Shelter. Kung susuko si Hansen, hindi alam niyang Manly kung ano ang gagawin, hindi siya komportable, at malamang na magagalit din. Nagtataka ang ekspresyon ni Uncle Ching, habang pinapanood niya si Hansen na lumapit sa kaaway, mag-isa. Mukhang malalim ang kanyang iniisip. Humakbang pabalik si Zhu Ting. Kung masama ang takbo ng mga pangyayari, handa na siyang tumakas. Naisip ni Zhu Ting sa kanyang sarili, Hansen, hindi ito tungkol sa pagiging disloyal ko. Ang problema lang ay masyadong malakas ang kaaway, at kung tatakas ako, ito ay para mabuhay ako upang makipaglaban sa ibang araw. Ito ay upang mabawi ang lugar na ito sa hinaharap. Nakatayo na ngayon si Hansen ng 10 metro lang ang layo kay Black God. Tumingin siya sa kanya at sinabi, Black God, paano ka naglakas loob na magpakita sa aking silungan? Nakalimutan mo na ba kung gaano kalubha ang natalo mo, kasunod ng ating huling duel? Ang pagkatalo ay hindi kahihiyan, ngunit ang tunay na mga nagwawagi lamang ang nakakakuha ng huling tawa, at ako iyon. Pang-uuyam ni Black God. Inaamin kong mayroon kang malaking individual na kapangyarihan, ngunit hindi na ito isang duel. Kung susuko ka ngayon, ililigtas ko ang iyong buhay. Kung tatanggi kang sumuko, tingnan mo ang mga nasa ilalim ng iyong utos. Sila, pati na rin ikaw, ay papatayin. Ipinapalagay kong umaasa ka sa lakas na ibinigay ng mga taong ito sa likod mo, ang mga nasa iyong serbisyo. Tumingin muli si Hansen sa mga evolver na nakahanay sa likod ni Black God. Oo, mayroon akong 6 na evolver na may higit sa 100 sacred Geno points at 237 evolver na may higit sa 60 sacred Geno points. Madali ang pagsira sa iyong silungan, sabi ni Black God nang may paghamak. Naririnig ang mga bulong ng pag-aalala mula sa Goddess Shelter. Noong una, sina Uncle Ching, Yang Manly, at Zhu Ting lang ang nakakaunawa sa lakas at kapangyarihan na ipinakita ni Black God sa harap ng kanilang mga gate, ngunit nang marinig ang sinabi ni Black God, nagsimulang maunawaan din ang natitirang mga tao. Ang malaman na may 6 na evolver na may higit sa 100 sacred Geno points at 237 evolver na may higit sa 60 sacred Geno points ang naghahanda na bumaba sa kanila ay nagdulot ng takot sa mga tao. Sa Goddess Shelter, mayroong mga 10 tao lamang na may fitness level na mas mataas sa 60. Si Hansen ang nag-iisang tao na kilala na may higit sa 100. Ngunit ngayon, ang kanilang mga kalaban ay may 7 may higit sa 100. Masyadong malaki ang agwat ng kapangyarihan upang matatawid. Ibig sabihin ay kailangan nating makipaglaban ngayon, hindi ba? Ang mukha ni Hansen ay nanatiling walang ekspresyon habang naghihintay siyang magsalita si Black God. Lumuhad ka sa akin, magmakaawa ka sa akin para sa kapatawaran sa iyong mga kasalanan at paglabag at pagkatapos ay ibigay mo sa akin ang iyong silungan.
Gawin mo ito, at ililigtas ko ang iyong buhay. Ang bibig ni Black God ay ngumisi habang tinitingnan niya si Hansen. Hindi siya handang tumanggap lamang sa kamatayan ni Hansen, ngayon determinado siyang kunin ang pagmamay-ari ng silungan. Kung mapipilit niyang sumuko si Hansen, hindi na niya kailangang gumastos ng mga mapagkukunan sa pagkuha ng ibang silungan. Tumawa si Hansen, at pagkatapos ay sinabi, nakakahiya iyon. Malamig na sinabi ni Black God, at ano ba ang nakakahiya, eksakto. Malalaman mo rin na ang iyong pinagkakatiwalaan ay mahina at katawa-tawa. Nakakahiya na hindi ka bibigyan ng pagkakataon na tumawa pa. Habang sinasabi ito ni Hansen, ang kanyang mga binti ay nag-alab ng lakas ng isang matagumpay na kabayo. Tumakbo siya patungo kay Black God. Nababaliw ba siya? Sigaw ng mga tao sa Goddess Shelter. Walang sino man ang nag-expect na susugod si Hansen sa hukbo ng Black God mag-isa. Mayroong 7 Evolver na may higit sa 100 Sacred Geno Points, at mahigit 200 Elite Evolver na may higit sa 60 Sacred Geno Points. Kung ang hukbo ni Black God ay isang pormasayo ng mga mabibigat na bato, ang Goddess Shelter ay isang basket ng mga itlog. Para kay Hansen na sumugod sa kaaway ay parang isang walang kabuluhang misyon sa pagpapakamatay. Paano ka naglakas loob? Sigaw ni Black God. Itinaas niya ang kanyang itim na mahabang espada upang senadoryasan ang kanyang 6 na pinakamakapangyarihang evolver na lumapit, subukang harangan ang pagdating ni Hansen, at posibleng palibutan siya. Mula sa nakikita ni Black God, ipinapalagay din niyang si Hansen ay isang suicidal maniac. Kakaiba ito dahil personal niyang alam kung gaano siya kalakas. Gayunpaman, ang ganitong kapangyarihan ay nagmumukhang maliit kumpara sa isang buong hukbo. Gaano man kalakas ang isang tao, sa isang battlefield na maihahalin tulad sa isang meat grinder, si Hansen ay isang solong sundalo lamang. Para sa isang paghaharap na tulad nito, naniniwala si Black God na lahat ay nakasalalay sa kung paano mamumuno ang isang commander sa kanyang mga tropa. Ang ginagawa ni Black God ngayon ay ang paggamit ng kanyang hukbo upang durugin si Hansen. Nang makita si Hansen na nagmamadali patungo sa mga kalaban mag-isa, hindi lang si Black God ang nag-isip na nagpapakamatay siya, lahat ay nag-isip din ng ganoon. Baliw, ang taong ito ay baliw. Ang mga taong miserable ay nakakaharap ng isang miserable na kapalaran, hindi nakakagulat. Bahala na, walang nagsabi sa kanya na kumilos ng ganyan. Dapat nating buksan ang gate habang wala siya at I roll out ang red carpet, bigyan si Black God ng isang maayos na pagtanggap. Alam mo, para lang kung sakaling magpasya silang patayin tayo pagkatapos nilang gamitin si Hansen bilang isang laruan. Oo, buksan ang gate na iyon. Tanggapin natin sila. Ilang mga karaniwang tao ang lumabas patungo sa gate at sinubukang buksan ito. Papatayin ko ang sino mang lumapit sa gate na ito, narinig mo ba ako? Tinitigan niyang manli ang mga naglakas loob na lumapit habang sumisigaw sa kanila. Ang Goddess Army na nagbabantay sa gate ay lumingon upang itaas ang kanilang mga armas sa sino mang gustong makialam. Nang makita nilang nakatanggap sila ng ganitong masungit na reaksyon, natakot ang mga karaniwang tao, at tumigil sa kanilang paglapit. Vice Leader Yang, si Hansen ay sumusugod palabas at tinatanggap ang kanyang kamatayan ng bukas ang mga bisig. Walang dahilan para mamatay ka kasama niya. Hinahanap naming buksan ang gate na ito para sa kapakinabangan ng lahat. Oo, maaaring ayaw mabuhay ni Hansen, ngunit gusto naming mabuhay. Para siyang itlog na naglalaro ng conkers gamit ang bato. Oh, Vice Leader Yang, napakaganda mo. Huwag mong sayangin ang iyong kagandahan ng ganyan. Kuwit, bagaman hindi sila naglakas loob na lumapit pa sa gate, handa pa rin silang makipagtalo kay Yang Manly. Sa halip na mag-alala ka ngayon, dapat kang mag-alala tungkol sa mangyayari kapag natalo natin si Black God, malamig na sabi ni Yang Manly. Lahat ng mga karaniwang tao ay nakaramdam ng lamig na dumadaloy sa kanilang gulugod, ngunit isang tao ang naglakas loob na magsalita ng patuloy na pagsuway. Yang Vice Leader, marahil ay masyadong umaasa ka. Masyadong malakas ang hukbo ng Black God, at papatayin ni Hansen ang kanyang sarili. At ngayon iniisip mo na kaya mong labanan ang pagsulong ng kanilang hukbo. Nangangarap ka. Tama ka, nangangarap ka lang. Maraming iba pa ang sumang-ayon, karamihan sa kanila ay ang mga tumigil sa Goddess Army. Sa labas ng gate, sa battlefield, si Hansen ay nagmamadali sa hukbo ng kaaway. Walang hawak na armas ang kanyang mga kamay. Hindi rin siya nakasuot ng armor. Para siyang hubad. Agad na sumugod ang 6 na evolver upang labanan si Hansen. Naghawak sila ng mga sandata ng Beast Soul, at pinakawalan ang kanilang masasamang kapangyarihan habang tumatalon sila patungo kay Hansen. Ngunit napakabilis ni Hansen. At kahit na sa bilis na kanyang ginagawa, kaya niyang gumawa ng matatalim na pagliko nang hindi bumabagal.
Iwasan niya ang dalawang pag-atake na dumating patungo sa kanya sa pamamagitan ng mabilis na pag-iwas sa kaliwa at kanan, pagkatapos ay sumugod patungo kay Black God. Nagulat ang apat na Evolver sa pagsulong ni Hansen, at sinubukang putulin siya bago pa siya makalapit. Ngunit si Hansen ay may kagalingan ng isang ibon, at upang gumalaw tulad ng ginawa niya, habang pinapanatili ang kanyang mabangis na bilis, ay halos parang magic. Sa loob ng isang segundo, nakalampas na siya sa apat na nagtangkang pigilan siya. Hindi ka panipaniwala ang kanyang bilis. At hindi ka panipaniwala ang kanyang lakas. Wala sa anim na Evolver ang nakapigil kay Hansen. At ngayon, ang solo assassin na ito ay walang makakapigil sa kanya. Nang makalampas siya sa anim na Evolver, sumugod si Hansen patungo kay Black God. Imposible. Nagulat si Black God. Hindi pa gaanong katagal ang kanilang huling laban, ngunit ang kanyang mga kapangyarihan ay tumaas ng hindi kapanipaniwala. Sa ganitong bilis, langit lang ang nakakaalam kung gaano siya kagaling ngayon.